Good morning po mga kapatid at kami po ay buwabati ng magandang umaga sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, nawa po ay maganda ang ating kalalagayan, malusog ang ating pangatawan at punong-puno ng pagpapala sa araw na ito. Araw po ng Lunes, simula ng araw ng Linggo at unahin po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ayan, good morning to all TRL people sa araw po ng Lunes na ito. Ayan, seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayan, ang mga nasa abroad, pagpalain po ang family mula kay Jessica, kay Brother Tony, kay Nikay, kay Nika at kay Gracian. Ayan, kay Ami Jean, kay Guanshan Jean at kay Kina Jean. Good morning po dyan sa China. Ayan. Net Versosa, magandang umaga po kay Sir Neil, kay Miggy. Sa inyo, ayan, pagpalain po kayo. Pagpalain din ang Yamang Bukid, ang Balay Bukid, lahat ng bukid sa Palawan, pagpalain nawa ng Diyos. Jenny Gregorio ng Zamboanga City. Kabisado na ni Good Pastor. morning po sa inyong Praise the lahat. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Ayan, nawala po ako nawala po yung aking nawala yung aking Teka muna, sandali. Hallelujah. Binabati ko po kayong lahat na mga, ayan na, nakita ko na, ayan, praise the Lord. Lahat ng Praise stroke the Lord. survivors, si Brother Ramiro, Okay. si Pastor Boyet Pili, Sister Jing Pili, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ayan, si Brother Aris Carpio po, pagpalain po kayo ng ating Diyos sa iyong buong sambahayan. Ate Marlene Saladaga, good morning po. Nasa out of town siya ngayon, Ayan, pagpalain po kayo ng ating Diyos ang inyong buong angkan in Jesus' Kay name. Marlene Saladaga. Amen. Ayan, Praise God. Ayan. Kay Darin Louis Prantilla, ayan, good morning po. Hallelujah. Kanino? Lala De La Cruz, pagpalain po. Elaine Mayonte, ayan. Praise God. Marcon Balu, mabilis yung Patricia Concepcion, good morning po sa Concepcion family dyan sa Guyong. Ayan. Kay Arsenio Bautista ng Baguio City. Baguio City. Good morning po. Merry Christmas. Meme Dosil ng Tigbe, North Praise the Sagaray. Lord. Amen. Makati, kay Ichiko Sheng ng Makati. Ayan. Praise the Lord. Glory to God. Kay Maya Villena ng M. Sapa. Good morning, kapatid. Kay Gracia Corminal Oloya ng Patag, Santa Maria, Bulacan. Nag-chat ako sa iyo, Grace. Ay kay Nanay Aleta Palermo Marcelo, Tatay Nato, good morning po sa Marcelo family. Yan. Ayan, praise the Lord. Magpapastor na si Tatay Honorato Marcelo. Purihin ang Diyos. Nagbabad din siya kahapon sa amin. At ang dami kong natutunan sa kanya. Very simple words, pero binabantayan ko ang aking sarili. Sabi. Kasi sabi sa Bible, ang ginagamit ng Diyos yung mga walang alam. Ngayon, maraming alam ang mga pastor natin. Marami na silang alam eh. Kaya lang yung nagsishare ay, ibig sabihin, bago. Ayan. Kaya dapat correct yung ating heart. Kumbaga, pahatid na salita ng Diyos yun. Sister Baby Obani ng San Jose City. Good morning po sa Obani family. Pastor Ray, Pastor Joyce at sa Obani family. Pastor Joyce, my dear Obani, kahapon ba nandito? Parang wala yata siya. Tingnan mo nga, purihin O ng baka umuwi na. Amen. Praise God. Kay John Jimuel de los Santos, blessed morning din sa iyo, kapatid. Ayan, Amen. praise the Lord. Good morning po, Pastora Joyce. Miss you. Sister Elizabeth Chuwatan ng Marulas, Valenzuela, good morning po sa Tan family. Marites de los Santos Ignacio ng Malolos, Bulacan. Amen. Good morning po. Hallelujah. Si Ramiro ba nabati na natin? Opo. At yan ay madaling araw pa lang. Talaga sila Brother Ramiro, 4:30 pa lang. Gano'n. Talagang nag-aabang na yan. Wow! Sabi. Wow! Sinasabi niya. Jessica Palt. Wow po, Pastora. Machi po kayo ni Pastor. Alam mo, Jessica Palt, sabi ni Grace kahapon sa akin, ayan, binamana na sa inyo ni
Ate Jessica yung pambubuli sa akin. Okay, very good. Kay Praise God. Jocelyn Santa Ana, ano ba to? Amoroto, ayan. Jocelyn Santa Ana Amoroto, kasama natin, ayan. Amen. Praise the Lord. Share niyo po sa lahat ng ating mga nais na maakay. Andiyan na ba si ating San Pedro Laguna? Sister Lyndon Leyva? Wala pa, hindi ko pa nakikita. Ayan, praise the Amen. Lord. Hallelujah. Praise God. Kay Cecil Rosero Meneses, ayan. Si Seneb Nasayaw, good morning po. Gerald Reyes, good morning. Amen. Praise God. Ayan na. Annalyn Marcelo Cloud, good morning. Kasama Hallelujah. natin sa pinagpalang umagang ito, si Shadrach Meshach Abednego. Blessed morning po, Pastor at Pastor, si Maricel at Dondon po ito. Ganda po ng inyong pang-Valentine's na suot. Bagay na bagay po. Praise God. Maricel and Dondon, praise the Lord. Praise God. Sabi ni Pruin ng Diyos, sabi ni Maymay Docil, Nay, nasaan ang birthday boy? Alam na alam ni Maymay. Birthday ni Sayon. Happy birthday. Mamaya makikita At Timothy, nyo yan. Sayon, Mien, at walang event dito. Purihin ng Diyos. At pagpalain din po ng Diyos, ang may birthday, 18th birthday, si Daniela Biato ng Katuparan. Happy Amen. birthday. Ayan. Kay Kay Pastor Arnel nag-attendance na. Praise God. At happy birthday kay Marilyn Bengbeng Solangon, ang aking panganay na pamangkin. And happy birthday this August 8, si Bane Noskal. Kabisado ko mga birthday niyan. Nanay Glo Praise Clemente, kay Tatay Tony Clemente, kay Amen. Alvin, kay Pastora G, kay Anika, at sa Cruz family, dyan sa inyong kapitbahay na pamilya po ni Sister Geneva Cruz, si Jonalyn Cruz, patuloy po namin Amen. Praise pinag-pray God. ito sa May awa Panginoon. po ang Diyos sa Hallelujah. walang bagay na mahirap sa Diyos. Pagagalingin niya po yan. At Papagpalang umaga po, Pastora Ruby, Pastor Lauro, si Nanay Emily po ito. Amen. Tricia Gamit May niya. Alcantara. Ayan, gamit niya Ayan. yung account ng kanyang apo. Pagpalain din po ng Diyos, sabi po ni Sister Linda Ramos Lam at Boss Carlos Lam, good morning po. God bless po. Umagang kay ganda po sa piling niyo po. Amen. Praise God. Masarap na pagbati iyon sa Diyos. Ang Hallelujah. taong purong ngiti, Leonora Meneses. 1 million smile naka-insured yan. 1 million. Amen, amen. Nanay Josie Joy Serda, good morning and God bless po. Salamat sa Diyos. Maayos ngayon ang signal ko para makapanood po kayo. Shadrach Meshach Abednego. Pulong buhangin yan. Yung ikinasal mo ng Friday. At si Brother Dondon ay sa awa ng Diyos nakarating na po ng ibang bansa Praise the kahapon. Lord. Praise God. Good morning sa Marcelo Compound. Hallelujah. Sa TRL Buena Vista. Kay Annalyn Cloud. At kay sa iyong asawa, kay Brother Toti Alcantara. Good morning, Nanay Alicia Cloud. We love you po. God bless po. Amen. Pat Concepcion, good morning sa Concepcion family. Yes. Sa paunguna po ni Pat, dyan sa Guyong, Mariel Santa Maria. Sape de la Cruz, good morning po sa iyo at sa buong munisipyo ng Tigbe, North Sagaray, Bulacan. Ayan. Kay God bless, Marley God Rose bless. and Jerome Gubot. Maybelline Gueban, good morning. Good morning. Amen. Nagmamadali Praise po God. kami sa pagbati kasi 7:30 na po mga kapatid. Ayan. Pastora Gillette Clemente, ayan, good morning kay Pastor Alvin Zilo sa nag-aapoy na pastor. Good morning at kay Anika Clemente. Pinagpalang umaga din po sa mag-asawa pong Nanay Gloria at Tatay Tonyo Clemente. Sumayin yung biyaya ng Diyos. Mapulang umaga po sa inyo. Color of the day, red. Sabi ni Nanay Josie Eternal. Amen. Paminsan-minsan po magre-red. Pero yung maganda naman din. Maganda ho ba sa cellphone yung mga pinagsusuto namin? Praise God. Irene Espayos Hilario, good morning. Tinag po siya ni Maybelline Gueban. Amen. At sa poging Gerald Reyes,
Pinagpalang umuaga sa iyo at samahan ka ng Diyos. Lagi. Ganda ng pagkakaangkor ng mag-asawang Edna at saka si Sir Praise Julius. God. Andyan na ba sila? Ata, nandito na. Sister Edna Cruz, narinig, nakita po kayo ni Pastor Lauro. At kasi nire-replay po namin, lalo na kaninang madaling araw. At nanonood siya, napakaganda daw po ng inyong outfit. At napakaganda po ng inyong pag-aangkor. Praise Kasi God. kahapon kasi, napakalumanay lang ng kanilang boses. Pero malakas na pala yun sa ano. Kay Reynaldo Lagahino Botanes, good morning Ay, hindi din mo sa'yo. alam na, na akala mo nagbubulungan lang doon. Oo, bubulungan lang pala naman. Nakita ni Pastor, pinapanood po namin kay Pastor nanonood Lauro. po. Maganda Dahil, po yung ini-evaluate din po. Okay. Ayan. Si Edna Eleveran ng Obrero, ang Escueta family. Ayan, Yes! batiin na natin. Ako, Diyos, Tatay wala Dante. pa, hindi ko pa nakikita. Yes, Dante praise- Escueta. PRL Obrero, Quezon Pagpalang City, kayo good ng morning Diyos. po. Ayan. Pinagpalang umaga po kay Nanay Elizabeth Tan. Dan Power Sharing. Amen. Thank you po. Ayan. Pagpalain po ng Diyos sa inyong pamilya po. Si Pia Garcia Ignas, ayan, nandito na ang clan ni Lenlen Leyva. Opo. Good morning sa sayo, Sister Lenlen Leyva, kay Nanay Ignas. ano ba? Ging Ignas. Ayun. Ayan. Si Mama Kay G. G. Adorna, ang kumari mo. Ayan. Ayan. Praise God. Sinasama na natin sa panala. Sister Lala de la Cruz, yung beautiful family. No, ang gandang tignan ng pamilyang yan. Aba, si Pagpalain Jenny. po kayo ng Diyos. Si Jenny Gregorio, meron din siyang Lenlen. From Ilocos Norte. Good morning po, Sister Rosalie de la Cruz. Bless po kayo ng ating Diyos. At sa ating pinayaman ng Diyos, Sister Mary Jane Infante, Brother Eric Infante. Yun, talagang Ako may tanong doon eh. My blessed. Talagang sabi sa Bible, may nauunang nahuhuli. May Pag-uusapan nahuhuling nauuna. Pag-uusapan natin yan, kapatid. Ay, ganun, Pastor. Ay, stay tuned. Tanong ko po iyan eh. Tanong ko yan. Ganyan pala message ngayon. Sige, ang message praise po God. natin yung umaga, handa po kayo. Magtatanong ako mamaya. Ang Amen, ating amen. pong paksa is a blessed home. A blessed hope. Oo, yan po Okay, ating praise paksa God. Good na yan. morning kay Sister Magiri MJ. God bless you both po, Pastor. At Sister Magiri MJ, sa Sunday po, 7 o'clock po ang ating General Assembly, Sunday Church Service. Dito po sa main church, 7 o'clock in the morning. Kanya-kanyang punta po kayo o grupo-grupo. Kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Attendance is a must. Salamat po, Ate Elizabeth Chuwatan, good morning po sa inyong pagbati. Napakapugi po ninyo, Pastor. Ay, naku, Diyos ko, salamat naman, napapansin na. Amen. Praise the Lord. Pogi nga daw siya. Pero hanggang kagabi, no, yung kapatid ko, yung media kong kapatid, tinirit po kami, birthday ni Ate Shirley Solangon. Talagang palibasa, nakita kanya, kitang-kita kanya, kilalang-kilala kanya nung araw pa, nung bago ka pa lang sa amin. Talagang hindi siya mapa-agree, no? Basta't siya, ang sabi niya, basta't mahal ang kapatid ko, at basta't madiskarte ang bayaw ko, ang mga manugang ko, basta't madiskarte sa buhay. Alam niya kasi dapat sumagana, yumaman. Okay sa akin. Praise God. Amen. Ayan. Pastor. Ang ating minamahal na si Marilyn de la Cruz Lam, ang ating best friend, Manuel Lam, at sa iyong mga anak, kay Samuel, kay Mika, at kay Ana Lam. Good morning, and God bless your family in Ayan. Jesus' name. Pastor, salamat po sa mga kapatiran. Answered prayer na po kami, Malonzo family, sa problem ng aming family. Ayan, God is good. Sino po yan? Nakakayak pala ang pag-alam mo, maraming nagpe-pray for you. Gumagaang ang wagangan, ang pasanin po. Praise Days, God. Amen. Ayun, ang mahal We love you, ang mahal aking mga nating kabalae, manugang. Palaing Pearly Malonzo. Isang bituka po tayo, kaya sama-sama tayo mananalangin sa Diyos at mahal na mahal po namin ang inyong anak, ating mga manugang, mahal na mahal po namin at tinuring na naming mga anak yan. Salamat sa Diyos. Iba talaga yung yung corporate prayer. Praise God. Aida Villanueva ay nanonood po sa atin ngayon. Good morning po sa inyo. Ayan. Brother Reynaldo Botanes, anak, good morning. Jaysil at si Kati mo at si Brother Robert Gabriel, good morning and God bless your family. Hallelujah. At pinagpalang umaga din po sa atin po sa Bahrain. Hallelujah, Bahrain. Sister Neng Doremon, good morning po. Pagpalain ng Diyos ang inyong pamilya.
At kinausap ko kahapon yung kapatid ni Brother Larry Doremon yung umaaten. Oo. Sa Sunday ba yung gospel? Oo, Sunday. Okay, kaya sabi ko, ano po kayo, ganito, ganito. After ng church service, may gospel proclamation po. Anang sa ganoon ay malubos ang inyong pagkakristyano. Sabi ni na mag-asawang Sister Edna at Sir Julius, ay wala pa ako kaming tulog ng mga lagay na yon. Pero naitawid po namin Praise sa awa ng God. Diyos. Wala pa kayong tulog ng lagay na yun, ha? Okay. Punong-puno sila ng mga words of encouragement kahapon. At ang ganda po ng inyong chemistry. Maganda pati sa camera, praise God. Amen. Pinagpalang umaga po, sorry sa Lord. 1 week akong di nakapanood, pasama po sa prayers po, may ubo po ako. Amen. Be healed po. In the name of Jesus, Sister Rosalie de la Cruz. Okay, sabi ni Daisy Mien, Tro, minsan mas mahal pa kami kaysa sa mga anak nila. Charet! Di ba kay De La Cruz? Sabi nga totoo nila, yan. Okay. pag daw meron akong kailangan, pag daw ako merong iuutos, Daisy, sabi nila, asan ang mga anak nito? Sabi ko, ibig sabihin nun, malaki tiwala ko sa inyo. Ganoon. Praise God. Hallelujah. Binabati po kayo ni Pastor Jason Cloud. Ito si Mary Jane from Mateus Turet ng Sapang Mag-asawang Sapa. May umaate ng Bible study. Okay. Praise God. Bigyan mo lang ako ng pagkataon na mabati ko. Praise God. Magandang umaga po sa Brazil family. Brazil. Canada. Philippine Pini. Ayan. Wilma Brazil. Brazil. Ayan. Praise God. Pinagpalang umaga, JCTRL Muñoz, ang mag-asawang pinagpala Marley Rose and Brother Jerome Gobot. Sumain niyo po ang biyaya ng ating Diyos. Jenny Gregorio, nabati mo na. Oo. Sa Zamboanga City yan. Kauna-una natin nabati yan. Yeah. God bless Zamboanga City sa buong pamilya ni Sister Jenny Gregorio. Ayan, praise Amen. God. At ang ating minamahal na punong-puno ng ngiti at pagpapala, Sister Lilibet Chan Mangada, Pastor Ayan, Son praise Sam, the Lord. at ang inyong mga anak, lahat ng JCTRL, Caloocan City. Ako, I hope, pinakamaaga ito sa linggo. Lagi silang maaga. Kay Ate Binky sa Jonas ng ng Isabela. Good morning po. Ayan. Tanda mo na. Binky sa Jonas. Ayan. Hindi, Binky sa Honas, Awesome. from Pangasinan yan. Pangasinan ba? O sige, Pangasinan. Ayan, Pangasinan. Binky sa Praise Jonas, God. Pangasinan. Maylene Botanes. Ayan, good morning po kay Maylene Botanes. Sister Baby Obani, JCTRL Citrus, San Jose del Monte, Bulacan. Good morning po and God bless po. Tricia May Alcantara, Alma Ramos, ayan, good morning. Kay Yumi Romero, good morning din sa inyo. Sabi po ni Ayan. Brother Ramiro Acosta, salamat po sa prayer, answered prayer po. Magaling na po kami, nawa po patuloy po ang pagbalik ng aming kalakasan. Amen. In the name of Jesus. Iba yung lakas po ipapalit ng Diyos sa inyo. Kulang ang morning devotion if wala ang Brazil, Canada at Philippines. Sino may sabi? Pastor Arnel. Saan mo ba nakuha kasi yung ganong words? Sa Facebook yun merong TikTok na gano'n Canada. Andyan na. Andyan na ang mag-asawang lumalaban talaga. Ang kanilang faith ay talagang umuusbong, umunlad sa pananampalataya. Nanay Ronelia Escueta, Tatay Dante Nabati Escueta. ko na kayo kanina kahit hindi ko pa nakikita ang pangalan nyo dito. Nabati ko na. Nag-aapoy yan, nag-aapoy. Kay Sila, Tote Sister Josie Alcantara, Eternal. ayan, kay Amen. Tote Alcantara, kay Annalyn Cloud Alcantara, good morning, ayan. Pinaganda pa ng Diyos at good morning sa napakagandang Naomi Lynn, Shona Sanchez. Naomi Lynn, sa Sunday, lobby ng Diyos, kayo ay makarating. At para makumpleto ang kagandahan ng TRL. Pangasinan nga si Nanay Ate Binkis Jonas. Sister Binky sa Honas, yun yung di tayo matuloy-tuloy dyan. Amen. Yung pangangaral na mabuti. Pastor Lauro, tuwang-tuwa po si Mars Wilma pagka binabati ninyo po siya. Okay. Praise Brazil, Canada. Ayan. Glory, glory to God. Pastor na naman, Brazil. Sabi ni Pat Jessica, ba nauso ba itong Brazil na ito? Kasi nakita niyo po yun, nakita niya sa TikTok pala. Oo. Pinagpalang umaga kay Sister Marivic de la Cruz, Balanga. Nawa, pati Marivic
Marilyn Lam, pati po ang ating Oreng Montenegro ba yun, ang kanyang surname? Si Ate Oreng, makasama natin sa ating Panginoon Diyos na nagpupuri. Amen. Praise God. Naomi Lynn Sanchez ng GMA. Napakaganda Ayan. niya, no? Praise the Lord. Napakaganda. Magaganda mag-iinang yan, Pastora Oo, Ruby. kasing ganda ni Talagang. sister. Ang Palawan ba nandyan na? Nandiyan na ano. Yan ang mga magaganda. Nauna ko mga binati, siya ang una ko nakita eh. Kay Arlene Isidro. Hindi kagaya ng kay Grace, yung pilit yung tsura ni Grace, pilit. Pilit yung ganda, di ba, Jessica Palt? Baka nanonood si Grace, baka Ay, hindi. magalit sa atin Bago ko sabihin, sinabi baka ko na magalit sa sa kanya atin yun. si Grace. Alam niya yun, alam ni Jessica Palt yun na hindi ka kako Hindi maganda. kahit na, wag pilit na, lang, pilit. baka naririnig. Pilit yung itsura. Baka yung ma-open, ganda. yun, baka ma-open. Arlene Isidro Biloria, good morning po. Ayan, God bless po sa inyo. Ayan. Praise God. Pa-shout out naman. Ayan. Kasama. Yaron! See you on Sunday sa May 12. Amen. Praise God. Hallelujah. Maring Shirley Hagaman, good morning po sa Palakasin Hagaman kayo family. ng Diyos. Ako, Maring Shirley Hagaman, Marilyn Nomo, palakasin kayo ng Diyos. Ano sila, mga natrangkaso yan. At iba yung lakas pa ibigay ng Diyos. Sa iyo, my dear, my love, Uy! Kumaring Shirley Hagaman. Nabubuhayin ako ng dugo, Pastora Ruby. Oh, Pag bakit? nakikita ko ang pangalan ni Ruby Ann Knights. Ayan. Kasi Amen. alam natin si Ruby Ann dumaan niya sa matinding Hanggang trials ng ngayon, buhay. Sa August 23 pa ang libing. Tuloy pa ang laban, Ruby Ann. Amen. At siya tuloy pa ang laban. na Ayan, umuwi praise the ng Lord. Pilipinas para maglingkod sa Diyos. Grace Marbilla, good morning. Kay Mark Anthony Palermo Marcelo, ayan, good morning din Good po. morning din sa best friend ni Ruby Ann Knights sa USA, Texas, si Mami Lee. Mami Fee. Good morning po, mga kachat ko yan, para agapan kung ano na ang nangyayari sa buhay ni Ruby Ann. Okay, sandali lang. Praise report po, sabi ni Pastor Arnel, may improvement na po yung processing ng mayor's permit ni Ma'am Marlene Tano at makapag-cooperate na ang Amen, kanyang amen. Praise the Lord. refinery business. Amen. Salamat daw po ng marami sa prayer. Walang anuman po kay Ate Ma'am Marlene Tano. Ayan, siguro Praise God. God bless you more. Baka kapatid ni ito Brother Roger Tano. Baka kapatid Brother to. Roger Tano, kahapon nakita ko dito sa amin. nandito. Umatid Every siya. Sunday yan eh. Umatid ng aralan yan. Umatid. Amen, amen. Magpapastor yan. At sa ating admin, Ate Maribik Mactal, at sa iyong asawang si Warts Tembresa, at sa pamilya mong mga anak na mababait, si Kim. Mabait yun sa kasi Emmet. Kay Matalino. Maribik Mactal, kay Waltz Tembresa. Batiin mo yung mga ano mo, Good mga admin morning. ng church. Ayan, praise the Lord. Binabati ko Yung ang apat. mga hinahangaan, ginagalang, ayan, Amen. minamahal na Amen. mga admin mula kay Rona Kawil Corminal, Yes, kay Pastor Alan, Maribik we love you. Mactal, kay Juneline Bunyao, at kay Marilo Vargas. Burgas. Vargas, Ayan. hindi Burgas. Burgas. Vargas. Uh, Burgas. Yan. Pagpalain ng Diyos ang buhay niyo, umunlad kayo, yumaman, sumagana, in the name of Jesus at buong pamilya niyo. Amen, amen. Praise God. Meron pa Salamat po, Pastor, sa umagang ito kay Happy ng Umaga. Oh, na-miss kita, Marie Shirley. Si Marlene Tano po ay business partner po ni Sir Regan C. po. Ayan. Kala ko Why Tano? Why Tano? Kala ko kapatid. Ano niya si Roger Tano? Oo, Why baka, Tano? oo. Kasi, mga businessman talaga to. Oo, sila Magandang si Regan. umaga po ang Regan, si Regan. ang Regan Company ng Amen. Quezon City. Naway pagpalain po si Sir Regan. Naging napakalaking tulong po ni Sir Regan sa church na ito. Pagpalain ng Diyos. Pati yung kanyang kapatid, ng laking tulong. Kaya ang Regan Company, pagpalain po sa lahat ng panig ng Pilipinas, meron po siya na kumpanya. Yan. Pinagpalang umaga po kay Balain Pearly Malonzo na nag-birthday kahapon, at kay Balain Teresita Cruz Planeta, kay Tatay Delfina, Nanay Gloria Cruz, Tita May Cruz. Pagpalain po kayo ng ating Diyos ang buong pamilya po ninyo. Kay Rocky Ying Colyantes, Bong Soriano, Benjamin Chua, good morning po sa inyo. Ayan. Amen, amen. At pinagpalang umaga po sa buong pamilya ni Paring Jimmy at Kumaring Maria Dagwasi, sa inyong buong sambahayan, kay Joan Dagwasi, at sa buong pamilya ni Ate Janessa
Jadagwasi. Bagay na bagay ang red sa inyo, Pastor Lauro. Salamat po ng marami sa inyo at kay Pastora Ruby. Amen. Lilibet Chan Mangada. Ayan. Amen. Praise God. Sana po. Jessica Paul, favorite color is red. Sana po. Tama ko, Jessica. Sa damit favorite pala. color mo. Sa damit pala, mabless na sana kayo. Praise God. At may dalang tuwing nagpe-prepare na ako ng mga susuotin natin, even on Sunday service, kahit basta sa church, lagi nyo sabi, Lord, bless this clothes, bless this outfit to be blessed to others, para hindi masakit sa mata. Diba? Saka yung well-groomed. Sabi ni Rocky King Colyantes, Elisabetan, salamat po. Praise and glory to God. Amen, amen. Tinatag Praise marahil God. ito. May birthday greeting si Sister Lala. Ayan. Happy birthday, Maricar Di Guzman. God bless you more and serving Sister the Lala Lord. de la Cruz, kapon po ba'y nandito si Nanay? Parang hindi ko napansin hindi si ko Nanay. napansin Amen. Praise God. Ayan na, JCTRL, Santa Rosa, Laguna. Nanay Luz Biminda Lagidaw. Ayan, Good morning po sa inyo, sa inyong nakita na asawa at buong pamilya. God Second bless you Sunday po, Sa linggo inaasahan po namin kayo. Sa linggo na po darating. Praise God. Shout out din po kay Sir Oliver Chua. I-bless the Lord ang kanyang business. Amen. Napunta na din po siya sa church kung natatandaan po ni Pastora Ruby. Ayan si Okay. Oliver. Oliver sila yung Chua. nag-deliver ng t-shirt. Hindi Ayan. sila nag-deliver. Sila po Sila nagdala. yung nag-sponsor. Oo, sila nagdala din. Oo. Sila na nag-sponsor. Yun. Sila pang nagdala dito Mag-asawa sa church. yan, mag-asawa Ayan, yan. si Oliver Connected Chua. sila Ayan. kay Sister Nanette Bersosa. Kaibigan ni Sister Nanette Bersosa. Naway, pagpalain Yung po. anniversary natin itong this year. Ang inyong anniversary, ang inyong kumpanya, Amen, ang inyong amen. Buong business. pamilya. Good morning po at pagpalain po kayo ng Diyos. Ayan. Pinagpalang umaga po sa buong pamilya, mag-inang Sister Trina Tanyela Javier. Laging may ngiti sa labi yan, si Sister Trina. Paano yung Pastor Ruby? Pinagpalang umaga din sa BFF ko, kay Jocelyn Cabral, Joyce Cabral, ng 13 Martinez Cavite, at lobby ng Diyos na makarating ka dito for the gospel. Ayan. O saan pa ba tayo BFF pupunta? Kundi sa Diyos, hanggang sa huling sandali ng buhay natin. Kaya I always pray for you. Graziel Miguel Pagya at Kailangan Brother born again Kim. ka. Good Amen. morning po sa inyong family. Praise God. Mag-alas 8 na, Pastor Nakarating na rin Ruby. sa akin yung lotion. Binigyan niya ako ng lotion. Naunahan mo ako, Jocelyn, pero bibigyan kita ng chicharon. Ako kay baboy. ganda ika ni Pastora, sabi ni Naumilin Sanchez. Oy, Sobrang blessed Sister na Naumili, blessed po kayo. mas beautiful ka. Pero pinaka-beautiful, si Jessica Palt, saka si Nanette Bersosa. Pero si Grace, pilit. Okay, praise Sobrang blessed na blessed po kayo, Pastor at Pastora Ruben. Kay ganda ni God. Oy, Pastora. andyan na yung ating Ayan. England, London. Praise Ay, God. kay Sister Marilo Taladtad, good morning po. Punong-puno ng Good pagpapala evening ang din sa buhay inyo. niyan. Ayan, Amen, amen. ng London, kay Joaquin Diaz ng Australia, Pay Smith ng Illinois, USA. Marcel Hagaman, Korea. Ayan, si praise Ami the Jean Lord. Guanshan Jean, Kina Jean, God is in control. No, pagagalingin ng Diyos ang iyong anak, Ami Jean. Be strong in the Lord. Amen. Praise God. Nag-church po siya, Pastora, kahapon. Sa gawi nasa likod namin. Sa gawi Oo. po ng elders siya nakaupo. Praise God po. Si Nanay. Praise God. Glory to God. Ang sarap kasi tignan nung mga elders tabi-tabi, di ba? Praise God. Kasama natin dito si Cyril Estrada at si Pastor Jason Ayun, Cloud. praise the God. Naka-schedule si Pastor Jason Cloud sa December pa for morning devotion. Naka-schedule siya. I-guess ba natin siya? Pastor Depende Jason? yan kay Tatay Honorato Marcelo. Kinakahingi natin yung Si Tatay authority Honorato ni ang tatay may nato. hawak ngayon ng mga pastors. Praise God. Anong meron sa iyo, Tatay Honorato? No? Maricar Choson, good morning din po. Ano yan? California, USA. Good morning po. Hindi alam po ako ko, makauwi. alam- Hindi po ako makauwi this year. Loobin po ng Lord next year po. Salamat po sa mga prayers. Sabi ni Maricar Choson. Ingatan po kayo ng Diyos dyan. Ayan. California, USA. Okay, tayo Praise po God. Dito ay- lang kasi tayo nagkakaroon ng Amen. kumustahan. Kaya talagang nilalaanan natin ng oras. Kasi dapat talaga yung head pastor ay approachable, saka nakakayang abutin ng mga kapatiran. Kay Ate Trinia Tanyada Hindi ko pa Javier ng nakikita si Pulong Sister Buhangin. Nati Carillo.
ng Tondo, Manila. Praise God. Magparamdam po kayo. Amen. Shoutout po kay Ancient Pastor, sabi ni Pastor Pastor Arnel Alan de la Carminal, Cruz. Ayan. Senior Pastor, Pastor of all pastors, Ancient Pastor. Pastora, tagal naman po yung schedule ni Pastor Jason. Sino sabi? Nanay Diyos Eternal. Okay, Ayan. praise God. Ayan niyo po at ano po may hawak po kasi niyan si Tatay Honorato. Atin Garcia. Pag tumatawa po kayo, pag tumatawa ka po, Pastora, pati ako tumatawa, nakakahawang kagalakan. Praise God. Sino sabi? Sister Lynn Lalam Ramos. Amen. Ayan. Pa-beautiful ng pa-beautiful yan. Praise the Lord. Okay. Amen, amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tayo po At ang ay ating gitaristang sumamba si sa Brother Panginoon. Cyril ay naghihintay na. Hallelujah. Glory to God. Naakala mo naman, napakahusay. Ano? Pastor, basag na yan. Yang ang kanyang... Basag na basag, yan, tumataba, lumalaki. Isang araw, isang laki yan. Kaya nga sabi ko sa kanya, ingatan mo baka mamaya maging kasing laki ka na ni Goliath. Okay, tayo po ay sumamba sa Panginoon. Napakabuti po ng ating Diyos. At talagang hindi po kayang tawaran ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Walang katulad ng Diyos. At kahapon ng umaga, pinagpala tayo ng ating pong Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng lakas at buhay. At binigyan tayo lagi ng Diyos ng pribilehiyo na laging makapaglingkod sa kanyang dakilang pangalan. Walang katulad ang Diyos at ayan Panginoon. At sa umagang ito, lahat po na may mga answered prayer. Praise God ay patuloy niyo pong pagpalain at abutin niyo po lahat ng mga nakabukas ang cellphone. Holy Spirit, continue to minister us from here in the main church hanggang sa mga tahanan at mga cellphone na nakabukas sa bawat tahanan, Lord. Alam po namin you are the God of miraculous God. You are the God of magnificent God. You are the God of love. Hallelujah. You are the source of our strength and our hope. With you nothing is impossible. There's no one like you, my Lord. Napakabuti mo sa amin. At ayan, Panginoon, ikaw ay aming paparangalan, sasambahin, katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Praise the Ang Lord. pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalatiin ka. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalatiin ka. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti nyo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin.
amin. Awitan natin, Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. For the last time, awitan natin Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti nyo sa amin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti nyo sa amin. Napakabuti ng Diyos na ito. Praise the Lord. Hindi niya tayo binibigo. Ayan. Purihin ng Diyos. Pahabol po sa pagbati kay MJ Magiri ng General Trias, kay Anita Ignacio. Amen. Ayan, magandang umaga po kay Ate Teresa Praise God, praise Arisapa God. Reyes. Yes. Ayan, good Hallelujah. morning po. Nakahabol sila. At sa araw po ng linggo, huwag niyo pong kalilimutan. Araw po ng linggo. 7 o'clock in the morning po, ang ating General Assembly here in the main church. Ang lahat po inaangayahan from north to south, east to west. In Jesus' name. Hallelujah. Praise God, first come, first serve. Gawin natin first come, first serve. Ano? Praise the Lord. Amen. Kasi ang Diyos naman ay makatarungan. At patuloy na pagpalain at palakasin ng Diyos, pagalingin at paghimalaan ang buhay ni Sister Marie Lam at ni yung kaate ni Geneva Cruz. In Jesus' name. Amen. Ayan, praise God. the Lord. For the word of God, sabi mo may For tanong ka, the Pastor. word of God, tayo po ay dadako na po sa pagninilay ng salita ng Diyos. Amen. Ang ating pong paksa ngayong umaga, Pastora Ruby, bagay na bagay sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Amen, amen. Ang ating pong paksa is entitled, A Blessed Home. A blessed home. Oo. Gusto niyo po bang pagpalain ang iyong tahanan? Amen. Pag-usapan po natin Amen. ngayon. Praise Gusto God. po bang maranasan ang mapagpala o pinagpalang tahanan? course. Pausapan po Amen. natin ngayong umaga. That's our Ayan, prayer. praise the Lord. Let us open our Bible. Amen. Good morning kay Sister Evelyn de la Cruz Villanueva. Okay. Praise God. Proverbs chapter 3, Napakaganda niyan. verse 33. Ayan. Sige, Pastor. Ang ganda niyan. Kawikaan, Kabanatang 3, talatang, ano ba sa talata? Ayan. 33. Okay. 33. Okay, basahin mo na po kasi isang talata lang naman to eh. Sige po. Sabi po sa NLT translation Amen. ay ito ho. The Lord curses the house of the wicked, but blesses the home of the upright. Ba, praise God, praise NLT God. translation. Sa NKJV translation, sa New King James version, ito naman, the curse of the Lord is in the house of the wicked, but He blesseth the habitation of the just. Ulitin nga natin, Pastor. Saan bang verse yan? Sa NLT, kaya ko binasa po sa English version o sa English translation para makita natin yung salitang blessed. Opo. Ay, saan yung ulitin nga? Sabi sa Proverbs? NLT translation, Proverbs 3:33. Okay. The Lord curses the house of the wicked, but He blesses home of the upright. Yun. Sa Tagalog. Sa Tagalog, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Ay. Ngunit pinagpapala niya ang tahanang matuwid. Amen. Praise God. Ngunit pinagpapala niya ang tahanan Naku, ng matuwid. yan ang naging tanong ko noong Sabado. Ayan. So, kaya pinamagatan ko pong a blessed home. Ang sabi po kasi ng Bible, curse of the Lord is in the house. Ang sumpa ng Diyos ay nasa tahanan ng mga masama.
Ngunit ang pagpapala ng Diyos ay nasa tahanan ng matuwid. Amen. Yan. So yan po ang ating paksa ngayon. May pamagat, A Blessed Home. Palagay ko, Pastora Ruby, lahat ng tahanan gusto mapagpala ng Amen. Panginoon. Amen. Pero ito ho ang tanong ko bago natin bigyan. Sige, mag-participate Oo, kayo. para mag-participate po kayo, bago po natin bigyan ng insight or application itong ating pong paksa, A Blessed Home from Proverbs 3:33. Ito po ang aking tanong. Sabihin ang dalawang pinagmumulan ng pagpapala. Ayan. Okay? Sino ibig sabihin person to eh. Sino yung dalawang pinagmumulan ng pagpapala? Dalawa. Yan, dalawang If you pinagmumulan. use sino, ito ay tao. Person yan, person. Oo, person. Okay, sino tao yan? Pag sinabing sino, who? Oh. Pertaining to person yan. Okay. Sino itong nagbibigay ng pagpapala sa ating buhay? Sagot ni Sister Lala de la Cruz, napakabilis na babae nito. Si Lord at si Satan, napakabilis, napakalerto. Bilis lang sumagot. Ate Janet Sulangon, good morning kay Dico Boyet. Ano sagot mo, Ate Janet? Sino daw yung dalawa na pinagmumula ng Pagpapala. Okay. Sagot ni Trina Javier, si Lord. Sabi ni Nanay Wilma Brazil, si Lord. Sabi po ni Sister Josie Joy Cerda, ang tatay at nanay. Allah. Sige. Sinama na. Okay. Sino yung pinagmumula ng pagpapala sa... Bahay, tahanan. Tama ba tanong mo? Sino ang pinagmumula? Sino ang dalawang pinagmumulan ng pagpapala? Okay. Sagot po ni Ate Arisapa Reyes Teresa, Lord Jesus. Sagot ni Pastora Ani, si Lord, si Cyril, si Lord at si Satan. Sagot po ni Balain Perli, belated happy birthday, si Lord. Sagot ni Cesar Rosalie de la Cruz, si Lord. Dalawa nga eh. Sabi ni Cesar Luz Biminda lagi daw, si Lord Jesus. At least dalawang word, Lord Jesus. Dalawa po Diyos eternal, ang ama at ina. Dahil sila ang bumuo ng pamilya nila. Okay. Ang sagot ni Bet, ang Diyos. Dalawang words, pero dalawa. Ang Diyos, ano? Oo, Sino dalawa yung dalawang pinagmumulan o nagdadala ng pagpapala? Sabi ni De Castro Anyo Nuevo ng Ana, si Lord po at si Satan. Sagot po na Sister Baby Obani, ang Diyos po. Sagot ni Sister Linda Ramos, Lam si Jesus. Sagot ni Pastor Sonsab, good morning po. Amen. Yan ang sagot. Praise God. Okay. Okay. Sa ngayon, meron tayong 91 viewers. Ayan. Praise God. Good morning din. Kay Sister Elsa de Chavez Parilla. Amen. Ana Marie Paler, good morning. Ang sagot ni Ate Elizabethan, ang Diyos Ama at si Lord Jesus. Pinakyaw ang Holy Trinity. Praise God. Okay. Glory to God. Okay. Kasi po, dito po sa ating binasa, Pastora Ruby, O, sagot ni Ate Marlene Garcia, si Lord po. Sagot ni Linbe May Gueban, si Lord and Holy Spirit. Ayan, malapit na sa Holy Trinity. Amen. Sagot ni Pastor Jason Marcelo Cloud. Ay, ano mo to? Elaborate mo to, Pastor Jason. Kasi pastor ka, bakit si Jesus po? At sino si Taning? Hindi po yan ang appropriate word, si Taning. Sino ba ito? Ikaw ba to? O ano? Sige, baka nagtatago ka sa pangalang ito. Sabihin mo ng tama. Ayan, sagot po ni Sister Elsa de Chavez, good morning po. Sagot naman ni Sister Lilibet Chan Mangada, si Clea C. Mercado po. Amen. Abati pala iyon. At sabi ni Jessica Paul, si Lord yung tunay na pagpapala, pero yung kay Satan, pagpapala to deceive us. Kumbaga, ngayon pa lang, mainit na si Jessica Paul. Mainit na. Nag-init na agad sa North Carolina. Pagkakanyan Jessica Paul. No, mainit kay Satan eh. No, binulgar agad. Sagot ni Nanay Ronelia Escueta, ama at nanay. Amen. Malinaw ang tanong. Sagot naman ni Mary Joy Atencio, si Jomar Atencio. Amen. At sagot naman ni Honorato Marcelo, Tatay Honor,
ama at ina. Ang sagot naman po ni Sister May Docil, mga kamay na nakataas. Ang sagot ni Jessica Palp, mainit ka masyado eh. Ayan, inulit po ni Pastor Jason Cloud na convict po. Si Jason, si Satan po yan. Si Jesus Christ po ang source ng good blessing. O di mas malinaw, ba't mo pinahirapan kanina? Sagot naman ni Pastor Arnold de la Cruz, wala na, finish na. Mainit si Jessica Palte. Init mo Jessica Palte, o naman o. Bigyan ng kape yan. Kape. Bigyan ng Bonavita. Praise God. At sagot ni Glory to God, ang sagot ni Judy Wele Alipe, si Lord at ang Ama ng tahanan. Pinagsama naman, parang dual personality to. Kung baga pinagsama ang Lord at ang Ama. Praise God. Ayun, may binibigay si Satan at si Cyril. At si Roxanne. Good morning kay Roxanne Gibara Soseng. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Pastora Ani, Ate Jessica Palt, kalma lang po. Opo, take control, Holy Spirit. Mainit na agad si Jessica Palt eh. Sagot ni Sherlita Bora, pananalig po sa Panginoon. Si Lord po nasa puso mo. Amen. At sagot naman ni May Docil, Nanay, nahahawa ko sa tawa mo. Mainit kasi masyado si Jessica Palt eh. Ayan. Praise, nanggigil kay Satan eh, nanggigil. Binulgar agad din si Satan. Deception daw si Satan. Mainit eh. Mainit kay Satan eh. Amen. Sabi ni Yumi Romero, kaya din po kasi ni Satan magpala. Sige, opinion ko lang po. Tama ka anak. Ang sagot naman ni Brother Aris Carpio, katapatan po sa Diyos at pananampalataya. Kung baga, ibang message yung sagot niya. Okay. Ibang message po ang sinagot nyo, ha? At ito naman si Sister. Oh, what a joy morning this morning. Praise God. Tama ba tanong mo, Pastor? Tama. Cecil Platilla, tama ba tanong ng ating Actually, Pastor wala Lauro? naman silang mali eh. Pero tama silang lahat. Wala silang mali. Naniniwala akong tama ang tanong mo tama kasi silang lahat. sumagot si Cecil Platilla Ginigising de la lang Cruz. natin. Si Lord at si Cyril. Si Lord at si Satan. Si Cyril. Si Satan. Kasi naman magkapareho ng sounds. Praise God. O Pastor, sumagot ka na. Ayun, may umahabol. Tama po ang tanong ni Pastor. Sabi ni Cecil Platilla. Sumagot na naman si Sister Linda Ramos Lam, Ama at Inang May Diyos. Aba, pinagsama ang Catholic at ang Born Again Spirit. May paniniwala. Pinagsama ni Sister Linda Ramos Lam. Hallelujah to the Lamb. Naka-97 na tayo. Ay, sumagot, 98 po dito sa inyo. Sagot ni Sister Emma Centino. Ito, tama ang sagot. Blessed morning po, Pastor Lauro at Pastor Ruby Mien. Love you po, Emma Centino. Ang lahat ng meron tayo ngayon, galing kay Lord. Ato, si Kumari Shirley Hagaman, alam ko to, may galit to kay Satan eh. Kasi kumbaga alam nila na nandadaya si Satan. Tinumba nila agad si Satan eh. Hindi ka nakasingit. Tinumba agad eh. Kumbaga, hindi pa uubrahin si Satan. Hindi ka nakasingit kanya. Ayaw nila kay Satan blessing. Ayaw nila. Over sila. Sabi ni Nani Ronel Escueta, masaya kasi. Pa-bless home ang topic. Amen. Amen. Praise God. Sagot ni Jessica Palta. Ayan, sagot ni Anita Ignacio. Kilala mo Anita Ignacio. Good morning po. Sister Anita Ignacio, good morning po. Taga saan po kayo? Lord po, ang pagpapala. Naku, nagalit si Satan. Ayaw nila pasingin si Satan. At ang sagot ni Daisy Mien, dalawang sources ng tama. Lord and Satan. Kaya dapat po beware. Mali ka, Daisy. Dalawang sources ang tama. Mali, isa lang yung tama. Amen. Mali ka, Daisy Mia. Ano ka ba? Tulog ka pa yata eh. Tanong ni Rosalie. Ito may tanong ni Rosalie. Oo, sige. Kakagulo na ako sila. 94 na po tayo dito. Kakagulo na ako sila. Ito sabi ni Rosalie. Tanong ko po, Pastor, paano yung isang tahanan pinagpapala pero wala namang panahon sa Diyos? Sino ang nagpapala sa kanila? Kabuti. Praise God. Ang tanong po, ayan, praise the Lord. Oo nga, puno. Sabi ni Yumi Romero, Pastor, ang daming mga comment. Sabi ni Sister Cecil Platilla de la Cruz,
tama naman daw ang tanong mo. O 99 na tayo. 99. Baka yung 100, tama ang sasagot nito. Salamat po Galit sa na galit inyo. ang mga born again, ang Salamat mga po sa kapatiran. inyong pagiging active sa Ayaw ating pa pormahin si talakayan. Satan eh. Si Cyril umalis na kasi nga nababanggit yung pangalan niya. Hindi makatagal. Hindi makatagal sa presensya ng Diyos si Cyril umalis na po. Sagot po ni Nanay Wilma Brazil, ayaw ko ang blessings nagmumula kay Satan. Ako baka may hawak na ng itakto Kasi parang galit na eh. Ayaw pa pormahin si Satan. Amen. Sagot naman ni Meme Dosin. Yahoo! 99 viewers. Sagot ni Jean. Ami Jean, kalma lang Mars. Pinapakalma si Jessica Palt. Inumpisahan kasi ng mainit ni Jessica Palt eh. Nagalit kay Satan, binulgar agad. Purihin ng Hindi, Diyos. maganda po pag-usapan to kasi wala pong tahanan na ayaw mapagpala ng Amen, Panginoon. amen. Kaya ang paksa po natin yan, a blessed home. Sino ba yung maituturing na blessed home? Ayan. At sino naman po yung tinatawag na cursed home? Merong Ayun. sumpa. Pero ano ba to? Bakit? Dalawa lang kasi, Kasi Pastor. Pastor, sumingit si Cecil Platilla de la Cruz. Ang usapan between Satan and Jesus. Sabi niya, mabait yan si Cyril. Pero saan ba nakapaloob si Cyril? Amen. At tuwan-tuwa naman din po, ang sabi, kalma lang talaga. Amen. Sabi ni Maribik Mactal, eto, blessings na mula sa Diyos Ama at blessing mula sa mundo. Ayan. Ba, medyo iniwas kay, Sabi ni kay Pastor Satan. Arnel, sabi ni Pastor Pinaganda ang Arnel. salita. Amen, amen. Palaban ika mga kapatiran sa TRN. Oh, binulgar agad si Satan. Buena maano kasi si Jessica Palta galit. No, baka may mga dala pang itakto eh. Sagot ni Ami Jean, go, 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 TRL family. Grabe, takot na si Satan, di makaporma. Naku, masyado kayong mainit mga kapatiran. Sagot naman ni mga nasa abroad, mainit eh. Sabi ni Sister Neng Doremon, good morning po. Ang ganda muna ng pasok niya eh. Good morning po. Para sa akin, dahil tayo ay born again, Christian, ang pagpapala ay galing kay saktong Panginoon. Ano to? Sa ating Panginoon. Okay, akala ko pinagsama yung pakto eh. Okay. Sa ating Panginoon. O, Okay. 100 na tayo, Pastor. Praise God. Ayun, sabi ni Cecil Platilla, hey! 100 viewers. Sagot naman ni Sister Baby Obani, dito po sa aming lugar, mayaman. Pero masama ugali ay meron to. Hallelujah! Hallelujah! Praise God, mainit. Nandito na po sa Pilipinas. Sinimulan mo kasi Jessica Palt ng mainit. Nagalit na po Sister Baby Obani. Idinama yung kapitbahay, masama ugali. Mayaman nga, masama ugali, isang talas po yun. Nakuy, natulan agad. Pagpapala niya, galing po. Hallelujah! Pagpapala nila, galing isang talas. Tanong lang po, nagtanong pero meron sagot. Galit eh. Naku, Diyos ko. Sagot ni Ami Jean sa China, Sa tawa tanong ko ko ng pa lang, tawa dito. nagbabakbakan na to. Sagot naman ni Sister Lilibet Chan Magada. Woo! 101 na po, praise God! Hallelujah! At sabi ni Jabeya Dagwasi, puso, puso. Praise God, hallelujah. Sabi ni Josie Ternal, nag-uumpisa na po ang pagpapala ngayon. Napakabait talaga ni Sister Josie, no? Sagot ni Myri Joy, atensyo. Diyan po yan sa Pangpalay. Ang sarap ng morning devotion. Lalo na malamig ang panahon. Nako, ito naman, uhaw sa pag-ibig sa asawa. Hallelujah, ang sarap ng morning devotion. Lalo na't malamig ang panahon kasi lalo kang mag-iinit, yayakapin ka ni Lord. Sabi naman ni Ramiro Praise Acosta, God! kalma lang, wala may dudulot ang galit. Sagot ni Brother Roger Tano, ha! Sagot naman ni Patricia Concepcion, nakaka-good vibes naman ang tawa ni Pastor. Ayan, naglululundag na pamida ng itak. Si Nanay Wilma Brazil, dali kay Satan. Sagot ni Pastor Arnold de la Cruz, Diyos ko po, BP check na! Woo! Hallelujah! Sagot naman ito ni Daisy Mien, dito po sa aming lugar, mayaman pero masama ugali. Si Sister Baby Ubani po yun. Hinatulan na eh, praise God! Ayan na, sabi ni Nati Carillo, sagot ka na, Sister Nati, blessed morning po Sino daw pinagmumula ng pagpapala? Sa isang tahanan, dalawa daw yun, tao. Ano daw, persona. Sagot ni Pastor Boyet Pili, ha! Kapitbahay na si Nise! Ayan, sabi ni Ami Jean, ha!
Sagutin, Pastor Lilibet yan, mga kalookan. Meron kami, ayaw dumalaw, ayaw kasi mabago. Ibig sabihin, kay Satan, hallelujah. At sabi nila, good morning, kay Sister Rakiyon. Ayan, sabi naman ni Tricia May Alcantara, wow, iba talaga si Lord. Wala pong may dudulot ang galit. Sabi ni Brother Ramiro Acosta. Sagutin si Sister Evelyn de la Cruz, tuwan-tuwa si Pastor. Sagutin Pastor Jason Marcelo Cloud, ang pagpapala ni Yahweh kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Hallelujah! Wow. Ibigay na po ninyo ang sagot! Nagkakagulo na sila! Sabi ni Cecil Platilla, grabe ang presensya ni Lord! Sabi ni Jessica Paul. Sabi naman ni Josie Eternal, wow! Grabe, tanong pa lang, maapaw na. Ang pagpapala, sabi ni Raha. Anong umiinit? Raha de la Cruz, good morning! At good morning! 101 viewers! Purihin ang Diyos. Sagot naman ni May Dosil, puso! Sagot ni Elizabeth Tan, grabe ang presence ni Lord. Sagot naman ni Tricia May, iniba na ang tawa, ha. Sa kanya naman, ho. Pos, talaga ng banal. Sabi ni Jessica, pinagpapawis ang laing ako sa gatakaw. Praise God. Grabe na ito. Tanong pala Hallelujah. nagkakainitan na, no? Praise God, mainit masyado kasi si Jessica Parte. Grabe, tanong pa lang, nag-iinit na, sabi ni Pastora Lilibet. Sagutin si Sister Josie Eternal, Pastora, galing niyo po magbasa. Buhay na buhay, mainit po masyado eh. Si Sister Jessica Park. Tapos itong si Sister Baby Ubani. Habang nanonood, sabi ni Sister Baby Ubani, ayun, malaking baayo, no? Pinagpapala ni Satan. Naluluhan ako sa tao. Ayun, sumagot na si Satan. Sumagot po si Satan, Pastor Alvin. Sagot ni Satan, ginamit ang labi ni Pastor Alvin. Ito po, ginamit ang labi ni Pastor Alvin. Sabi ni Satan, isa-isa lang, may nakalaban. Kinuyog ng TRL. Gulpi sarado agad si Satan. Ito po ang programa natin, tutuloy po natin bukas. Sagot naman ni Linda Ramos Lam, Angel of God. Naku, tumawag na sa langit. Angel of God, hirap sagutin. Reveal na po, tala na po, kasabit ng sagot. Hallelujah. Nagtatawa na sila. Expression ni Jessica Paul sa ni Mary Joy, attention nila May Dosi. Pumupurma pa lang, tinira. Tinira agad, kumbaga, sumisilip pa lang si Satan, tinaga agad, tinusok yung mata eh. Ayun na nga, nagsalita na si Satan sa labi ni Pastor Alvin. Sabi niya, isa-isa lang ang kalaban. Isa-isa lang mahina. Sino? Sabi daw ni Brother Aris Carpio, aalis na ako, sagutin nyo na. Nainit na rin si Brother Aris eh. Aalis na ako, sagutin nyo na. Di makapagtrabaho yan. Sagutin ni Maybelline, nasaya naman po ngayong umaga. Wow! Pastor, sirit na po, sabi ng manugang mo. Praise the Lord. Ayun, naku, pinersonal din ni Marivic Mactal. May kilala din po ako eh. Hindi pa naman mayaman, iba na ugali. Sagot, tama yung sagot niya. Person kasi, di ba? Ibig sabihin, di pa mayaman, masama na ugali. Praise God! Ay kasi napakabigat po ng ating... Sabi ni Brother Roger Tano, Pastor, answer reveal na po. Grabe ang kagalakan ni Pastor Raymond. Happy lang po sa morning. Sabi ni Sister Baby Obani, opo, tama po. Praise the Lord. Maya Bilyena, sarap ng tawa ni Pastor. Nagtatawanan sila, oh. Puso po ninyo, sabi ni Marlene Garcia. Tindihin mo puso mo. Ate Yeng, tindihin mo puso mo. Glory to God. Nagkakasala na po kami, please. Ibigay nyo na ang sagot. Sabi ni Cecil Platilla de la Cruz. Hallelujah. Ayun, nagtawanan na, pati sa Quezon City Obrero, si Sister Eda Eliberan. Naiiyak na ako sa kakatawa, praise God. Sige po, hawakan nyo po yung itak nyo. Basta't sumilip ulit yan si Satan. Taga agad. Basta sumilip, tusok agad. Huwag niyo po pag-initan si Satanas kasi nagpapala din siya. Ayaw nila papormahin. May dalang itakit. Sumisilip pa lang si Satan, no? Tinutusok agad nila eh. Parang ganun, parang nung pumapatay lang ng ahas si Cecil Platilla. Parang ganun eh, no? Glory to God.
Praise the Grabe, hindi ko po nakayanan po ang tawa ni Pastor Lauro. Glory to God. Sabi ni Sister Neng Doremon, nasa Bahrain, ang saya po, nawala na po ang antok ko. Naku, baka naman, lahat ng katabi mo dyan tulog, as ang ginawa mo, nagtatatalon ka dyan. Hallelujah. Sagutin mo na po, Pastor! Sabi ni Cesar Rosalie de la Cruz, sa Ilocos Norte, sagutin mo na po, Pastor! Ayan, ginamitan ka na ng maraming R. Ayan, blessed morning po, Pastor. Ninil Card Servito, Balandro, Pastor, alis, sagutin mo na, ako'y aalis na talaga. Amen. Naku po, baka paalam mo na po kayo sa iyong trabaho. Kaya ko po naitanong, kasi medyo mabigat po itong pagtatalakay po nating ito. Kaya nag-isip po ako ng tanong para po pangunahan tayo ng kagalakan. Kaya nga sabi ni Jessica Pag, pinasabog po agad yung ulo ni Satan, sumisilip pa lang. Sagot naman ni Pastor Jason, hindi ako makapag-CR, gusto ko rin malaman. Ikaw yun. Ang saya-saya naman ngayon, umaga, kahit maraming puyat. Sabi nga ni Kumari, Sabi ni Marites ko. kahit na sa'yo ng buong yaman mo kung wala sa puso mo ang Lord. Ha? Ano? Praise God. Sabi ni Brother Ramiro ako, so tumawa tayo kasi kapag pinigil yan, sa iba lalabas yan. Good morning din po sa Maria Elina Castro Tilan. Tatawanan sila. Sabi ni May Dosil, di po muna ako makapagbenta ng gamot, nagtatago ako sa CR, katatawa. Nasa generica po. Drugstore si May Dosil. Di makapagbenta. Pastor, sumagot na naman si Satan. Sumasagot po si Satan, ginamit na naman po ang labi ni Pastor Alvin. Ako nagninilay na dito kay Pastor Alvin Ang sagot daw ni Satan. Ang sagot daw ni Satan. Sabi ni Pastor Alvin, sa labi niya po lumabas, wow, si Satan at peace. Sabi daw, patalam ni Pastor Alvin ang sa loobin ni Satan. Bakit alam ni Pastor Alvin? Pastor Alvin, why? Diyos ko. Bukas natin, alas 9 na ako. Bukas natin pagpatuloy ito. Ayos, sumikat po tuloy si Satanas ngayon, araw. Paano sisikat? Tinigpas agad yung ulo, sumisilip pa lang. Sumasagot naman, nalalaman po natin kung ano sa loobin ni Satan. Ginagamit po ang labi ni Pastor Alvin. Basta na salamin ko sa kaluluha ng tawa. Ayan, sagot nga ni Pastor Arnold de la Cruz kay Pastor Alvin, kailan ka pa dyan kay Pastor Alvin? Pakilala ka. Ayan na, lumalaban na mga pastor mo. Nagre-reveal no? Kasi patalam ni Pastor Alvin yung mga saloob ng Satanas. Kaya sagutin Pastor Arnold de la Cruz, Pastor, kailan ka pa dyan? Sagot, kailan ka pa dyan kay Pastor Alvin? Pakilala ka. Saan ba si Diyos ko, ang asawa ko. Tagapagpahayag ni Satan. Makauwi na nga sa baluta. Nag-reveal. Diyos ko. Di ba nag-deliverance nga kahapon ikaw sa kasi Pastor Alvin? Diyos ko. Amen. Kaya talo-talo na mga pastor mo. Kumalang agad si Pastor Sabi ni Adel. Ramiro, ako po, deliverance na. Diyos ko. Pati uhog ko natutulog. Naku, Diyos ko. Sagot nga ni Sister Josie Eternal, Pastor, tutuloy pa po ba tayo? Ito kasi si ayun, sumagot si Brother Roger Tano. Sabi niya, nagmamanifest na. Sabi nga ng apo mo si Makmak, nagkakanda-iyak na sa katatawa. Ayun, sumagot na naman si Satan. Sabi ni Pastor Alvin, kinawawa niyo raw.
Sumasagot eh. Si Baby Grabado siguro tawa na tawa rin. Nagmamanifest daw si Satan. Sumagot na naman po. Kaya kung kayo ay galit kay Satan, ha? Ulo pa lang ni Satan, mata pa lang, sinigpas nyo agad, ha kayo? Ayan, kinawawa nyo raw eh. Ayun, minsan loobin ni Satan. Praise God, hallelujah. Umagang kagalaka, wow, ang saya-saya talaga sa mga anak ng Diyos. Ayun, sagutan naman ni Pastor Alvin. Ano to? Spokesperson si Pastor Alvin ni Satan. Talunan. Ayan, si Pastor Alvin po, representative spokesperson po. Sagot po ni Pastor Alvin Clement. Talunan na raw, nilubog niyo pa. Ano ba si Pastor Alvin? Sagutin, natakot na si Sister Linda Muslim. Kasi parang, bakit may nagsasalita? May spokesperson eh. Si Satan, kaya sagutin Linda Muslim. Rapture na po! Praise God. Ang sagot naman ni Ramiro Acosta, nangungusap na. Nanonood po si Nicole Paul. Baka gigil na din siya like Ate Jessica. Sinigpas kasi agad si Jessica. Mainit si Jessica eh. Ayun, nagtangs na si Pastor Alvin de la Cruz, si Pastor Arnel. No, eto para sa'yo, Pastor Alvin Clemente. Rabababa shaka. Nag-speaking in tongues na. Ayun, hallelujah. Ang asawa ko ayaw pang gumayak. Malilate na naman sa work. Tama na, nagpapahayag ng mensahe. Si Satan. Sabi ni Pastor Angelic. Diyos ko, ayan, pagpalain tayo ng Diyos, sagutin mo na, Pastor, ano ba ito? Diyos ko po. Cecil Pratilla, tama talaga yung tanong ni Pastor Lauro. Purihin ng Diyos, may spokesperson Praise si the Lord. Satan. Ayan, salamat po sa kagalakan. Hallelujah. Ngayon po, Glory to God. alas 9 na, mag-alas 9 na, Nagkandahulog-hulog na yung mga notebook natin dito. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ang tagal ko makamove on, ano? Grabe itong tanong. Kasi ako, ang totoo niyan, Pastora Ruby, medyo may kabigatan yung ating paksang tatalakayin. Kaya nag-isip ako kung ano ang magandang tanong para magising yung ating mga... Okay, sagot nga ni May Dosil, kalma na, sasagutin na. Ayan, nag-aapoy dati si Pastor, ngayon nanggigigil. Grabe. Praise the Sagutin Lord, na, praise kalma the na. Lord. Okay, praise the Lord. Sige, Pastor. Kay saya daw ng umaga. Amen. Good vibes, praise God. Minsan, The joy of the Holy Spirit. Praise the Lord. Okay, ang tanong ko kanina, Pastor, kasi ang paksa natin, a blessed home. Kaya blessed home, kasi dito nga po sa ating binasa, sabi dito sa Proverbs 3:33, ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama. Ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Amen. Ito pong blessed home ay nagpapatungkol po ito sa dalawang bagay. Una, sa mga nakatira sa loob ng tahanan at yung mga bagay na nasa loob ng tahanan. So, pinagpapala ni Lord yung yung tahanang matuwid. So, pag sinabing tahanan, tumutukoy ito sa dalawang uri, yung taong nakatira at yung mga bagay na nasa loob ng tahanan. Ngayon, ang tanong ko kanina ay, sino ba ang dalawang naghahatid o nagpapala sa ating buhay? Kasi may mga sumagot eh. Si Lord, si Satan, si Lord, si Satan, ganun ang mga si nanay, si tatay, si nanay, si tatay. Meron pa namang ang Diyos Ama at saka yung tatay ng Ama, mga ganun. O kaya tatay, nanay, ganun. So nakakatuwa po kayo. Ako po ay sobrang galak, sobrang tawa kasi yung inyo pong mga comment, inyo pong reaction, ang inyo pong mga sagot sa tanong ay hindi po, nandoon po yung tama. Nandoon. Wala po, hindi po kamukha na pa ako nagtatanong sa mga pastor,
dami lang sinasagot. Kaya sinasabi ko na, mga pastor, yung pong inyong sagot sa tanong ko ay wala pong mali. Sabi ko, Ba't bumawi naman si Pastor Alvin? wala po. Kasi kahapon, tuwan-tuwa si tatay nato, sabi ko. Kasi mahaba yung aming, talakayan, inabot kami halos ng 4 na oras eh. Lagi ako nagtatanong. Ngayon, pag tinatanong ko sila, sasagot sila lahat, sabi ko. Ito ang tanong. So, sagot sila lahat. Sabi ko, okay, ang lahat ng inyong sagot ay walang mali. Sabi kong gano'n. Kaya alam na nila ang kasunod eh. Wala rin naman tama. Gano'n. Kaya, pero po yung inyo pong sagot, wala pong mali talaga. Lahat po kayo may tama. May tama po kayo talaga. Gano'n. Kaya, ito ho. Kaya ko po ito tinanong dahil, sabi ni Lord ang sumpa ni Yahweh di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala o a blessed home. Pag sinabi pong blessed home, ito po ay ang bahay po, ang tahanan ay binubuo po ito ng mga tao ng dalawang bahagi. Binubuo ito ng mga nakatira at yung mga kasangkapan o mga bagay sa loob ng tahanan. Ayan. Ngayon, sino po yung dalawa? Tama po kayo. Ang Lord ang pinagmumula ng pagpapala at maging si Satanas ay pinagmumulan din ng pagpapala. Katunayan, babasahin ko sa inyo itong mga talatang ito kasi may nagsabi kanina sa sagot paano po yung tahanan na ang sama naman ng ugali, walang panahon sa Diyos, pero makita mo yung blessing sa kanila. Oo nga, ba't nga ganun? Kaya malalaman natin, Sino pa yung masama ugali? Siya pa yung mayaman. muli. At kung sino pa yung mga nasa Diyos, parang hirap na hirap ang buhay. Ayan. Kaya aalamin natin sa pagtatalakay na ito, bakit nasa Diyos ka na, naglilingkod ka na sa Diyos, may panahon ka na sa Diyos, pero bakit hirap na hirap ka pa? Ayan, isang magandang katanungan yan. Bakit naman itong isang tahanan na ito, kapitbahay nyo, walang panahon sa Diyos? Sabungero pa nga, babaero pa nga. Yung pa maraming sasakyan. Marami pang sasakyan. Walang panahon sa Diyos. Pero makikita mo, grabe yung blessing nila. Kaya aalamin natin kung sino yung dalawa. Kaya ang tanong ko, sino ba yung dalawang nagdahatid ng pagpapala? Tama po ang inyong sagot kay Lord at kay Satan. Babasahin ko po ang mga talata para patunayan sa inyo na si Satan man nag-aalok din ng blessing. Pero ito ang kanyang kondisyon. In Matthew chapter 4 verse 8 to 9. Ilistan nyo. Sabi dito sa Matthew chapter 4 verse 8 to 9. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok, si Jesus Jesus, na dinala ni Satanas sa taluktok ng bundok. Mula rooy, pinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ayan. Ang sabi ni Satanas kay Lord Jesus, nung siya ay tinukso doon sa ilang, na 40 araw siyang di kumain at uminom, nakita ni Satanas, gutom na gutom si Lord. Sabi niya, nilapitan. Ba't ka naman nagpapakagutom dito? Anak ka pala ng Diyos sa sinasabi mo. Meron ba namang anak ng Diyos na ginugutom o nagugutom? Kung ako sa'yo, gawin niya na. Pero tukso yun, temptation yun. Kung ako sa'yo, gawin mo ng tinapay itong bato para makakain ka. Yan yung time na nagpapasta. Akala ni Satanas, talagang naghihirap at ginugutom, pinababayaan ang anak ng Diyos o anak ng tao na si Jesus ng kanyang Diyos Ama sa langit. Ay hindi niya alam, pinalalakas niya ang spiritual life ni Jesus. Akala ni Satanas, naghihirap na si Jesus.
Nagugutom na si Jesus, walang makain. Kaya tinukso niya, gawin mo ng tinapay ang bato para makakain ka. Kawawa ka naman. Sinasabi nila, anak ka ng Diyos, makapangyarihan ka. Bakit ngayon? Narinig ko sa langit, sinabi ng tinig sa langit, ito ang anak ko na lubos kong kinalulugdan nung siya po ay nabautismuhan doon sa ilog Jordan. Tapos dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, dahil ang purpose noon, palakasin, patatagin ang kanyang spiritual life dahil magpapasimula na siya sa ministry. Amen. Kinakailangan yung kanyang lust of the flesh, lust of the eyes, and lust of the pride, kinakailangan ma-overcome niya yun para lumakas yung kanyang espiritu, para maging powerful siya sa kanyang ministry. Ang pagkakamali ni Satanas, akala niya itong si Jesus Christ ay wala na talagang makain. Kunyari, ganun kasi si Satanas, kunyari, naaawa sa iyo, sasabihin sa iyo, ay, kawawa ka naman, anak ka pa naman ng Diyos, bakit naghihirap ka? Ba't hindi mo nalang isanla ang mga ari-arian mo at para makabibili ka ng gusto mo? Ganyan si Satanas, ano? Kaya wag tayong patutangay. Kaya isa sa tinukso, isa sa temptation ni Satanas, dinala siya sa taluktok ng bundok. At doon sa taluktok ng bundok, pinakita sa kanya yung kapangyarihan ng mundo. Yung kapangyarihan at saka yung mga kayamanan nito. Ang sabi ni Satanas, ay, ibibigay ko sa iyo itong mga kayamanang ito, itong mga kapangyarihang ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Naintindihan ni Lord na iyong pagsamba ay katumbas yun ng paglilingkod. Kaya kapag si Satanas ang pinaglilingkuran mo o sinasamba mo, ibibigay sa iyo ang kayamanan ng mundong ito. Kaya ang sagot ng Panginoon sa verse 10, sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang inyong sasambahin. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. So maliwanag po mga kapatid na may dalawang nagsusupply hindi lang ng kayamanan pati ng kapangyarihan. Kaya mapapansin po ninyo, yung mga taong walang panahon sa Diyos at ayaw maglingkod sa Diyos, sila pa yung mga mayayaman, mga makapangyarihan sa mundong ito, ay maliwanag pa sa sikat ng araw na ang pagpapalang meron sila ay hindi sa Diyos kundi galing kay Satanas. Kaya kung sino pa yung mga masasama ang ugali, kung sino pa yung mga mamamatay tao, mga babaero, kung sino pa yung mga sabungero, mga lasinggero, yung pa ang magaganda ang buhay. Kung sino pa yung mga may kalunyero, yung pa ang magaganda ang buhay. Palatandaan ito na ang source of blessing nila ay wala doon sa Diyos, kundi nasa kay Satanas. Hindi aalukin si Jesus ni Satanas ng kayamanan at kapangyarihan kung hindi niya ito maibibigay. Hindi naman ni-refute ng Panginoon si Satanas nung inalok. Di naman sinabi ni Lord, tumigil ka, wala kang ari-arian sa mundong ito, lahat ito ay gawa. Gawa ito ng aking Ama at gawa ko ito sa pangalan. Kaya wala kang karapatan na magkaloob, magbigay ng... Hindi na-rebuke ni Satanas, ni Jesus. Ibig sabihin, talagang merong authority si Satanas na magpala talaga ng tao. If ever na ang pamilyang ito, si Satanas ang kanyang paglilingkuran at sasambahin. Kaya po ang tahanan, ang tao, once na wala kang panahon sa pagsamba sa Diyos, automatically, meron kang sinasamba. Hindi pwedeng wala kang sinasamba, walang pwedeng wala kang pinaglilingkuran. Pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, pag hindi ka sumasamba sa Diyos, automatically, si Satanas at siya ang iyong pinaglilingkuran at siya ang iyong sinasamba. Ganun lang naman ang ano doon ang usapan diyan Kung hindi ka lalaki, natural ikaw ay kung hindi ka lalaki, babae ka. Kung hindi ka babae, lalaki ka. Ganun
Ganun lang yun. Kung may matanda, may Bata. bata. Kung may maputi, may maitim. Kung may matangkad, May pandak. may pandak. Ganun lang po yun. Kung merong Diyos, merong Satanas. Kung wala kang paglilingkod at pagsamba sa Diyos, ay kay Satanas ka sumasamba at naglilingkod. At kung may Diyos na nagpapala, merong din Satanas na nagpapala. So dapat maintindihan natin, alin ba yung blessed home? Ano ba yung ibig sabihin ng blessed home? Kasi sabi po dito sa ating binasa, ay napakaliwanag naman, ang sumpa ni Yahweh. Sabi dito sa ating, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Okay. Maliwanag na po yung nasagot ko na po, bakit may mga tahanan, may pamilya, na grabe yung pagpapala nila, talagang ang lalaki ng bahay nila, mga mansion, ang dami nilang mga sasakyan, ang dami nilang ari-arian, Pastora Ruby, may mga posisyon sa lipunan, may mga posisyon sa gobyerno, wala naman silang panahon sa Diyos, di naman sila nakikinig ng Word of God, wala naman Bible study sa kanila, at di nga sila sumasamba dahil sa kanilang pagiging abala sa kanilang mga tungkulin, pero sila pa yung talagang grabe, titingalain mo ang kanilang kayamanan at kapangyarihan despite the fact that they are sinners. Sila po ay may mga kabit, may mga lahat na yatang nasa kanila eh. Pero iyon, grabe yung kanilang yaman. So ibig sabihin mga kapatid, maintindihan natin, kaya sabi po ng awit, huwag niyong kainggitan ang mga yumayaman sa mundong ito na walang Diyos. Kasi, ibig sabihin, hindi sa Diyos nanggagaling ang kanilang pagpapala. Kasi po, ang alok ni Satanas, pagpapalain ka. Pagpapalain ka, pagyayamanin ka, bibigyan ka ng kapangyarihan, kung lalayo ka sa Diyos, kung tatalikuran mo ang Diyos, kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, kung hindi ka sasamba sa Diyos, lahat ng kayamanan, kapangyarihan, ibibigay ko sa iyo. Kasi automatic yun, pag wala ka sa Diyos, nasa Kanya ka. Pag hindi ka sumasamba sa Diyos, sa Kanya ka sumasamba. Pag hindi ka naglilingkod sa Kanya ka naglilingkod. Naintindihan yun ni Jesus Christ nung sinabi niya kay Satanas, lumayo ka Satanas, ang Diyos lamang ang tanging sasambahin at paglilingkuran. At iniwan naman siya ni Satanas. Okay. Amen. Amen. Pinagpapala. Now, maliwanag na po mga kapatid, tungo naman tayo dito sa blessed home. Blessed home. Blessed home. Ngayon, nagtataka naman tayong mga Kristiyano, Sige po. tayong mga anak ng Diyos, mananampalataya na tayo, mga kapatid, di ba ganon? Mananampalataya na tayo, mga may panahon na tayo sa Diyos, naglilingkod na tayo sa Panginoon, araw-araw na sa morning devotion tayo, nagmi-mission pa tayo, pero bakit parang hirap na hirap ang buhay? Samantalang napakalinaw naman ang sinabi. Ang sumpa na kaya tayo, kasi ganito lang yan Kung hindi tayo pinagpapala, sa kabila na tayo ay may Diyos, naglilingkod sa Diyos, dahil so on and so forth, baka yung sumpa nasa atin. Paano ka ulitin mo pa? Okay. Bakit naman tayo, wala naman tayong, may Diyos tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, mananampalataya na tayo, tapos may panahon tayo sa Diyos, sa pakikinig ng salita ng Tanong ko Diyos. yan, matagal na. Oo, matagal na. Kaya nga, bata pa lang, nasa Panginoon na. Kung tayo sa paglilingkod na ito, sa pagiging Kristiyano nating ito, dapat maranasan na natin ang pagpapala. Tanong ko yan Marami bakit hanggang ngayon tila baga parang sinumpa? Yung gipit na gipit. Parang gipit na gipit. Kasi sabi dito, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. So mga kapatid, tandaan po natin, yung bahay po, yung tahanan, meron po, nagre-represent po yun doon sa dalawang bagay, sa dalawang bahagi. Tao na nakatira sa loob ng bahay at mga bagay na nasa loob ng bahay. Tao.
Na nag-represent doon sa may bahay, sa bahay. Dalawa lang po yun. Baka ang sumpa, kung hindi nasa loob, kung hindi nasa tao, baka naloon sa mga bagay na nasa loob ng bahay. Okay. Article. Articles. Okay. Ayan. Object, mga ganun. Mga objects, ayan. Kasi napakalinaw, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Kahit na ikaw'y Kristiyano ka na, mananampalataya ka na, naglilingkod ka na sa Panginoon, una sa lahat, questionin mo sarili mo. Baka sa kabila na Kristiyano na ako, masama pa ugali ko. Na. O kaya naman, baka mabuti na ako, nabago na ako ng Diyos, at may panahon ako sa Diyos, baka naman doon sa loob ng tahanan mo, may mga kasumpa-sumpang bagay, kaya hindi ka napagpapala. Ayan, na maliwanag po. Naku, Diyos ko, mag-aalas 9 na. Napakalinaw po mga kapatid, unawain po ninyo, kaya tayo siguro pinatawa kanina. Kasi medyo mabigat ito eh. Sige, Pastor. Okay, ang question natin karamihan ito eh. Question mo rin, Pastor Arbion. Tanong ko yan. Oo. Kasi kaya ko naitanong, bakit sila Brother Eric Infante, yung ganoon na nag-backslide pa siya. Tapos nung bumalik, ay binigyan ng Diyos ng house and lot, yung ang binasbasan mo, pero hindi naman, yun lang ang hanap buhay nila sa Myrex, pero ginamit ng Diyos yung may-ari ng Myrex para sila ipagpalain ng house and lot. Nag-backslide pa eh. Pero makikita mo, yung mararamdaman mo yung kasaganaan. Kasi Pastor Ruby, alam mo, baka hindi natin bakit hindi ito matapos eh. Meron naman, baka naman under deception tayo, Pastor Ruby. Sige. Na, okay, Christian kami. Tahanan ng ito ng mga mananampalataya, yung bahay namin ay Christian family. Pero, kaya pinagpapala kami. Pero, napakalalim kasi nito, kasi unang-una, meron kasing mga hindi naman nababago. Mga pangit din naman ang ugali, mga utangira pa din. Kaya nga lang, meron silang panahon na sumamba sa Diyos. Pero, pinagpapala, Pastor Ruby. Oo. Kaya napaka-importante, masuri natin yung dalawang bahagi sa loob ng tahanan kung bakit pinagpapala at kung bakit sinusumpa ng Panginoon. First of all, yung nakatira sa bahay, yun ang talagang unang dapat makita eh. Sa pagiging Kristiyano mo ba, ikaw ba ay nababago na o nabago na ba ang iyong pagkatao bilang isang Kristiyano? Okay. Ngayon, sa tahanan mo ba, wala bang mga object dyan na kasumpa-sumpa sa paningin ng Panginoon? Dahil baka diyan, sa mga bagay na yan, apektado ang pamilya mo, kaya hindi ka makaranas ng blessing buhat sa Panginoon. Baka instead of blessing, cursing ang nangyayari. Dalawang bagay lamang po lagi ang titingnan po natin dyan. Ngayon, kung sasabihin ng kapitbahay mo, mga Kristiyano pa naman ang sasama ng ugali, at least pinagpapala kami. Bakit kaya? Baka hindi naman si Lord ang nagbibigay pagpapala, kasi si Satanas ganito eh. Okay lang na kayo ay Christian family. Okay lang yan. Kayo ay maka-Diyos, sumasamba sa Diyos. Pero, kung nasa inyo naman iyong mga bagay na gusto ko, hindi kayo pagpapalain ni Lord, ako ang magpapala sa inyo para manatili kayo sa ganyang kalalagayan. So, under deception naman po yon, mga kapatid. Kaya sana po matapos po natin ngayon Una po sa lahat, to experience the blessing of God in our home. Amen. Para po maranasan po natin yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay. First of all, remove all kinds of object that is abominable in the sight of God. Alisin mo yung mga cursed object na kasuklam-suklam sa Diyos. Kasi kung ano man ang kinasusuklaman ng Diyos, yung dahilan yan para hindi ka i-bless, sa halip ikaw ay sumpain. Hello. Hi. So yan ang Secondly, sa part naman po ng mga tao, dapat meron kang right relationship in the sight of God. Kaya dalawa po ang dapat nating ayusin dito.
Di ba, Pastor Ruby, I will give you an example. Sa bahay mo, naturingan kayo mga Kristiyano, mga reliyoso, nananampalataya sa Diyos, pero yung pananampalataya ng ibang bansa, ina-adapt natin. Di ba, sa mga pintuan natin, nandoon yung image ni Jesus Christ, and at the same time, meron tayong bagwa. Ano ba yung bagwa? Yung gagamba. Yung parang sapot ng gagamba. Sa Chinese yun, di ba? Oo, paniniwalang China yun eh. Paniniwalang Chinese yun eh. Ina-adapt mo. Naniniwala ka kay Kristo, meron kang bagwa. So yung mga curse object na yon, yan ay pinaalis ng Diyos sa bansang Israel. Ano? Naniniwala ka sa Diyos, ang dami mong imahin, ang dami mong ribulto, ang dami mong mga Iyan po ay pinagbabawal ng Diyos sa bansang Israel, sapagkat yung mga imahin na yun, mga ribultong yun po ay ayaw po ng Diyos sa bansang Israel na magkaroon. Ngayon po, sino po ba ang Diyos ng Israel noon? At sino po ba ang Diyos ng Kristiyano ngayon? The same God. Kaya kung ano ang ayaw niya noon sa Old Testament, the same manner, yun din ang ayaw niya dito sa ating bagong tipan. Pero ang dami nating ganyan. Marami po yan kung isa-isahin po natin. Baka maka-Diyos nga kayo, pero may mga object naman kayo na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Kaya, yung curse, instead na blessing, curse ang naririyan. Hallelujah. Okay, wala nga kayong imahin, Pastora Ruby. Wala kayong ribulto, wala kayong curse object, wala kayong mga anting-anting, wala kayong horoscope dyan sa bahay nyo, wala kayong mga sigarilyo sa bahay nyo, wala kayong baraha sa bahay nyo, wala kayong alak sa bahay nyo. Wala nga kayong mga ganon. Yung mga pusang wala kayong mga pusa na gumaganon. Di ba? Wala nga kayo ngayon nung ganong mga bagay. Dahil Kristiyano kayo. Hindi naman tama yung inyong relasyon sa harapan ng Diyos. Sige ho. Ang sinasabi po sa Proverbs 3:33, ang sumpa ni Yahweh ay nasa tahanan ng masama, ngunit ang pagpapala ng Diyos ay nasa tahanang matuwid. Kaya hindi lamang po sa loob ng mga tahanan natin ay walang kinamumuhian ng Diyos, and at the same time, sa ating buhay, ay hindi rin tayo kinamumuhian. Ngayon, kung sa kabila naman, Pastora Ruby, may mga object ka, naglalakihan yung mga image mo sa bahay. Mga ribulto. Ano po? Tapos wala pang tamang relationship. Hindi kayo tunay mag-asawa, nagsasama kayo, hindi kayo kasal. Wrong relationship and curse object. Meron kayo pero binibless kayo ni Lord. Sinasabi nyo, kayo ay maka-Diyos kami, mga relihiyoso kami, maka-Diyos kami kasi meron kami mga imahin. And yet, yun ang kinaayawan ng Panginoon, pero naroon yung blessing. Hindi po sa Diyos galing ang blessing, kundi yan po ay kay Satanas. Kasi kung sino po ang ina-acknowledge ninyo sa inyong bahay, maganda yan. Kung ano po ang pinapractice nyo sa inyong bahay, yun po ang nag-aanyaya kung sino ang magpapala sa buhay po ninyo. Hallelujah. Kung ang practice po ninyo ng inyong relationship sa pamilya, sa mag-asawa, unrighteous in the sight of God, ang inaanyayahan nyo dyan, yung blessing na manggagaling kay taning. Ngayon, talaga, wala kaming curse object, Pastora Ruby. Wala kaming curse object. Tama din ang aming relationship sa Diyos. Pero parang hindi pa rin kami pinagpapala. Maraming niyang ganyan. Ito yon mga kapatid. Alisin mo ang iyong pananaw na kapag naglingkod ka, kapag nagituto ka sa Diyos, blessing ang darating, alisin mo yun sa pananaw mo. Okay. Kasi ang Diyos ang may alam kung kailan, kung paano ka pagpapalain. In God's time. In His time. Amen. Kaya inaalis kasi hindi darating ang blessing hanggat
kinikwentahan mo ang Diyos sa ginagawa mong paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Ang Diyos po hindi mo na kinakain pangunahan. Kasi meron siyang panahon at siyang nasusunod kung kailan ka i-bless. Amen. Ganon po yon. Marami pong mga katanungan. Ngayon, bigyan natin ng pagkakataon. Baka meron mga katanungan dito. Oo, si Pastor Allen, si may senyas na naman. No, parang no? Ayan, sabi ni Brother Ronilo Lanutan, Bunyaw, our road to success is under construction. Be still and faithful to God. Amen. Sabi ni Jessica Paul, black power po kasi nire-represent ng ganyang mga object. Amen. At ang sabi po ni Pastora Ani Oxenday, meron din po nagsasabi, aalis na sa pagiging born again dahil hirap nararanasan pero hindi din naman umuunlad o gumiginhawa ang buhay. Ayan, salamat sa Diyos sa maliit naming tahanan. Kasi po nakatuon. Si Jesus po ang pundasyon namin. Nakatuon po sa financial and material blessing. Huwag po kayong tumuon dyan kasi madadaya po kayo ni Taning. Si Taning po ang inaanyayahan nyo sa inyong buhay pag ganun ang ating pananaw. Amen. Ito pa, may maganda dito, Pastor. Ang sabi po ni Sister Baby Obani, thanks to God, kahit simple lang ang buhay namin, masaya po kami. Amen. Kasama natin si Konsihal Froilan Cagiat ng Santa Maria Municipal Hall. Amen. Ayan. Sabi ni Brother Ramiro Acosta, salamat po sa Diyos ang aming tahanan. Bagamat may bukas ang bubong, masaya at pinagpapawala kami. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos kahit mahirap ang buhay, may nakalaang mas magandang buhay. Maganda yung mentalidad na ganoon no? At amen, amen. Meron pa ditong isa na humahabol. Glory to God. Bigyan lang natin ng pagkakataon nito. Kasi kanina, i-replay po ninyo ang episode na to. Mula sa umpisa, napakaganda po ng ginawa ng ating Diyos. Sabi ni Sister Josie Eternal, Pastor, paano kung isang bahay, isa lang po ang nananampalataya? Di rin po ba ito pagpapalain ng sambayan? Ang sambayang ito, kasama pa rin po ba kaya ito sa sinumpa? Hindi po. Kung kayo po ay merong relasyon na mananampalataya yung isa hindi. Sabi po ng Bible in 1 Corinthians chapter 7, ito ay payo ni Pablo sa mga may asawang hindi mananampalataya. Kung ang asawa ninyong hindi mananampalataya at gustong makisama at gustong magpatuloy makisama sa inyo, huwag niyong hiwalayan. Sapagkat malay nyo, baka kayong gamitin para sa kanya para maging mananampalataya. Dahil kung hindi gayon, ay illegitimate ang inyong mga anak sa harapan ng Diyos. Kaya kahit hindi pa siya mananampalataya, basta pa. Pero kung gusto niya makipaghiwalay, hiwalayin mo. Pero manatili ka ng pagiging single. At kung hindi ka makapagtiis, balikan mo siya, makipagkasundo ka. At sa kanya ka makipagtalik, huwag sa iba. So Amen. yun po ang mga kapatid. Sabi po ni Sister Marivic Mactal, Golden Rule, God helps those who help themselves. Ang pag-unlad, pagkakaroon ng kahit paano, ay masaganang buhay, ay based pa rin sa pagkilos natin with the help of God always. Jessica Palt, meron si Jessica Palt. Kasi pag hindi ka pa, kasi tayo handa sa blessing, pwede natin itong ikapahamak o mapalayo sa Lord at iligaw tayo ng kalaban. Kaya dapat matuto tayo maghintay sa time ni Lord na itinakda. Kasi baka mamaya tinuturuan ng Diyos yan. Yung kasi nga, pag yan ay pinagpala agad, baka pamarisa ng iba akala tama yung kanyang naging buhay at desisyon. Sa buhay may matindi akong tanong Sabi ni si Pastor Tony Panaligan, maraming salamat po sa Diyos sa buhay ninyo, Pastora. Dahil sa karagdagang kaalaman, mas lalo ako naliliwanagan regarding sa pagpapala. Ayan, praise the Lord. Marivic Mactal, blessings binigay ng lahat ni Lord. Palagi din po sa ating mga choices kung paano mag-manifest ang mga blessings po ni Lord. Amen. Walk in faith, not by sight, ni Andre Canto. Sa tapat na naglilingkod may pagpapala, di man minsan nakikita sa pinansyal na bagay, yung magising at malayo sa sakit. Amen. Ang pamilya at mayroon maayos na relasyon sa bawat isa ay pagpapalang tunay. Sabi po ni Sister Yumi Romero, amen. Grabe po yung topic related sa amin. Sabi ni Ate Marivic Mactal, ating admin, amen po, Pastor. Yung prayer ko palagi noon, till now po,
Bless kami Okay. ni Lord ng healthy body po. Ayaw na ayaw naming magkakasakit. Yun po bang mga figurin na display lang po na may curse? Pagka mga figurin na tila baga unrelated po sa kabanalan o sa Diyos, unrelated, hindi wala kong na yan, alisin niyo po yon. May mga bahay po kasi, tama naman, reliyoso, makadiyos naman, pero may mga bahay na yung picture ng kanilang mahal sa buhay na namatay, inaalayan pa nila ng kandila, inaalayan pa nila ng mga pagkain. Hindi po tama yon, hindi po yon kalugod-lugod sa Diyos. Pero meron tayong picture, no, sa ating mga mahal sa buhay na nasa dingding, na hindi naman natin inuugnay sa pananampalataya, ay yun po ay hindi masama. Pero kung yung mga picture ng tao, mga kapatid, at iniuugnay natin sa pananampalataya at paniniwala sa Diyos, curse po yan. Curse. Ayan. Sabi ni Angelo Hagama, we are in the saving faith. No, in the financial faith. Amen. Ayan, sagot, ayan, karong po ni Sister Linda Lamian. We are in the saving faith, not in the financial faith, ni Angelo Hagaman. Hallelujah. Amen po, Pastor Lauro, Pastora Ruby, sabi ni Jorly Hermedalia. Ayan, merong mga tindahan, magkasama yung imahe ni Jesus Christ, pati yung kuting na gumagawa. Curse po yan, mga kapatid. Huwag nyo pong, kasi hindi po customer ang inaanyayahan noon. Bad spirit po ang inaanyayahan noon. Huwag po kayo maglalagay ng ganyan. Pasasarapin. Sabi ni Maribik Panaligan, salamat kami sa maraming bagay. Nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos dahil ang saya na nararamdaman namin at yung ngiti sa aming mga labi ay mula sa puso dahil alam naming may Diyos kami sa aming buhay. Yung palang pag-iingat ng Diyos sa buhay namin ay isa na pong malaking pagpapala. Amen. Sabi ni Sister Baby Obani, wait po sa blessings muna sa Diyos sa buhay natin. Sabi ni Brother Louis Fusio, ayan, English to, even if our home has been inflicted with diabetes and other chronic health conditions, we're still blessed because we've been spared from hospitalization. I continually pray for everyone's health and welfare. Yes. Thanks be to God for the Amen. blessings of good Amen po. health. Amen. Sabi Ayan, ni Brother Ricky Oloya, marami po kasing blessing, di lang material. Kahit po mahirap kami, nagpapasalamat po kay Lord. Binigyan ako ng pamilya na nagmamahalan at walang mga sakit. Amen tayo. Maraming salamat po sa bagong kaalaman tungkol sa pananampalataya, Pastor-Pastora. Amen. Baka naman makadiyos ka, meron ka ng panahon na maglingkod sa Panginoon. Pag may sakit ka, sa albularyo ka pumupunta, hindi po kalooban ng Diyos yon. Kaya baka sa halip na blessing, cursing ang inyong Sabi ni Pastor Alen, naranasan. alas 9 na. Isang tanong na lang, Pastor Alen. Pastor, ang tanong ko, Kristiyano, tapat, talagang mula bata ay naglilingkod. May mga kilala ko niyan. At masunurin naman sa mga aral ng Diyos. Pero ang tanong ko, hindi ba nakakaapekto sa isang pamilya yung parang isinumpa ng magulang o ng kanyang leader, hindi man sinumpa, nabigyan niya ng kapighatian yung leader niya. Tapos yung buhay nila, parang pilit lang. Ganoon. Pero pagdating naman sa pagmimission, okay naman. Hindi ba nakakaapekto yun? Nakakaapekto po yon kasi Bakit? unang-una, sabi po ng Bible in Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews 13? Oo, Hebrews 13:17. Igalang nyo at sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo sapagkat siya po ay may kagalakan na ipagsulit sa Diyos ang kanilang kaluluwa. Ngunit kung sila po ay inyong susuwayin, hindi po makabubuti sa inyo. Kasi may effect, may bad effect po yung pagsuway, paglaban sa mga leaders. Kaya kahit na sabihin mo, walang iniwan na sa practical lesson. Kapag ang isang traffic aid ay itinalaga diyan sa pwesto para mag-manage ng traffic, sundin mo yan kahit sabihin mo nakainom yan, nakalasing yan, hindi dahil doon sa tao, kundi doon sa pagiging uniforme nung taong nakatalaga. Kaya kasi hindi mo susundin yan, maaaring mapahamak ang mga motorista. Pero kung mapapahamak yan dahil sa kanyang ginagawa, di siya mananagot doon sa aksidente. Kaya din naman sa spiritual,
hindi nyo man gusto yung leader, pero sa pagiging leader niya, igalang natin po yon. Kasi yung po ay hindi magiging maganda ang epekto sa buhay ninyo kung ito ay inyong susuwayin. Okay. Ayan, ganun po Hebrew yan. 13:17. Sabi ni Ate Josie Eternal, opo, ako po, meron din po larawan ng asawa ko. Kaya nagagalit po ako pag nakikita kong ito ay nilalagyan nila ng pagkain. Nilalanggam lang po. Sa alaala lang po para sa akin yon dahil asawa. Baka may mga horoscope kayo sa bahay nyo. Curse object po yan. Baka meron kayong mga anting-anting sa bahay nyo. Curse object po yan. Baka kayo ay nagyo-yoga. Curse object po yon. Marami po mga curse object sa bahay natin na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Baka sa halip na dumaloy ang blessing, baka curse ang dumaloy sa ating yung hindi po maayos ang relationship sa inyong mag-asawa, sa inyong anak, hindi curse po yan, hindi po yan blessing. Kaya kung wala po kayong tamang relasyon sa isa't isa, ayusin po ninyo ang inyong relasyon kasi curse po yon, hindi blessing. Kahit kayo naglilingkod na sa Diyos, mararamdaman nyo ang bigat ng buhay. Sabi ni Sister Vilma Brazil, kailangan maghintay lang tayo ng pagpapala na bigay ni Lord kung kailan niya tayo bibigyan. Salamat po sa Lord, mahirap man po kami, pero di po kami nagkakasakit, sabi ni Nanay Ronelia. Okay. Thank you Lord po talaga na pabilang kami sa inyong church, JCTRL Church. Napakalaking blessing na po nito para sa amin. Praise God, in-acknowledge niya, no? Sabi ni Pastora Ani Oxenday, meron lang po silang Miriam, sinumpa ng Diyos. Meron lang po sila Miriam, sinumpa ng Diyos dahil pinagkakaisahan si Moises. Tama po Ang ba yoga ako? po kasi, kung di ako nagkakamali ha, correct me if I'm wrong, yung nag-i-empty mind ka. Empty of mind. Pag in-empty mo yung mind mo, may ibang espiritong papasok dyan. Kaya never tayong magkakaroon ng practice nito, yung May tanong si pag-yoga. Pastora Ani Oxenday, meron lang po silang Miriam, sinumpa ng Diyos dahil pinagkakaisahan si Moises. Tama Si po ano ba yon? ako? Sa Book of Numbers yon, kini-question nila ni Miriam at saka ni Aaron yung leadership ni Moses. Kasi ang sabi nila, ikaw lang ba ang tinawag ng Diyos? Kami ba hindi rin tinawag ng Panginoon? Kinwestiyon, narinig sila ng Diyos. Sinaway sila ng Panginoon eh. Hoy, huwag niyong kikwestiyonin ang si Moses sapagkat ako, pag tinawag ko ang Diyos, pag tinawag ko ang tao, personal ko itong kinakausap. Si Moses, personal kong kinausap. Kaya nagalit ang Diyos, sinumpa sila eh. Kaya nang nangyari, si Miriam at saka si Aaron, buti si Aaron merong kasuotan ng pagiging saserdote. Pero si Miriam wala. Binalot sila po ng ulap. Pag alis, nung mawala ng ulap, nakita kay Miriam, puro ketong ang katawan. Bakit si Aaron na hindi? Nakasuot kasi siya ng robe ng pagiging saserdote. Praise That God. is the divine protection. Walang protection si Miriam, kaya siya ang tinadad ng ketong. Kaya yun po, sa Book of Numbers po, never questionin ang leader. Amen. Para hindi kayo makaranas ng sumpa sa buhay. Purihin ng Diyos. Kanina, meron tayong kasama, nakailan tayo? 103 prayer partner and sharer. Pagpalain po kayo ng ating Diyos. At salamat sa Panginoon sa magandang mensahe. Pero Pastor, para hindi rin tayo, baka naman minsan, hindi naman tayo sinumpa ni Yahweh. Pero kaya minsan parang kasumpa-sumpa yung buhay natin. Kasi, baka naman minsan, tayo ang gumawa noon. Yung bang, hindi pa naman panahon na magkaroon ng bahay, pinilit na magkabahay dahil nainggit, kaya tuloy parang dumadanas ng kahirapan. Okay. Kung tayo po ay nasa Diyos, at tayo po ay hindi nakakaranas ng blessing, kasi ang salita po ng Diyos, hindi po sinungaling, diretso po Amen, yan. amen. Ang sumpa ng Diyos sa tahanan ay hindi mawawala. Ngunit ang tahanang matuwid ay kanyang pinagpapala. Amen. Ngayon po, kung ikaw po ay nasa Diyos at hindi ka po nakakaranas pa ng pagpapala, dalawa ang tanungin mo. Ano bang meron sa tahanan ko na hindi kinalulugdan ng Diyos?
Kung meron kang makita, alisin mo yon. Baka yun ang nagiging sanhi kung bakit nasa Diyos ka na, wala kang pang pagpapala. Secondly, kung wala ka namang object na kinurse ng Panginoon dyan sa loob ng tahanan mo, baka naman yung pagkatao mo ay kasumpa-sumpa dahil Kristiyano ka na, ang sama pa ng ugali mo. O dili kaya, meron kang extramarital relationship. Yung hindi mo naman karelasyon, hindi mo naman totoong asawa, ay nakikipagtali ka, extramarital ano yan. Kaya baka yun ang reason, wala ka namang object, nasa Diyos ka na, baka tapos meron kang ganong maling relasyon sa kapwa mo sa loob ng tahanan, baka yan ang reason kung bakit ka hindi nakakaranas ng pagpapala. Ngayon, kung magatama naman ang relasyon mo sa Diyos, wala ka namang cursed object, wala ka namang rock music dyan, wala kang sigarilyo, wala kang alak dyan, wala kang bold picture dyan sa loob ng bahay mo, kompleto ka sa religious article na hindi sinumpa, tapos hindi ka pa rin nakaranas sa pagpapala. Kapatid, huwag kang mag-alala. Amen. Sapagkat ang Diyos alam niya kung kailan ibubuhos. Baka sinusubok ka lang. Isaiah 60:22. Oo, may pagsubok. Kasi si Job, tingnan niyo si Job. Matuwid, may takot sa Diyos, may takot sa Diyos, matuwid sa harapan ng Panginoon. Siya po'y pinagpala ni Blines. Pero sa kabila nito, pinayagan si Satanas na alisin. Nung inalis si Satanas lahat ng blessing ng Lord, dahil sinubok pinahintulutan ng Diyos. Pero ito naman ang maganda, at the end of the day, anuman ang mga bagay na inalis sa iyo ng Diyos dahil sa pagiging tapat mo sa Kanya, ibabalik din ng Diyos. Amen. Nangigit pa doon sa mga inalis Praise ng God. Diyos sa ating buhay. Ay, hallelujah. Sabi Grabe. ni Sister Nati Carillo, napakabuti talaga ng Diyos sa bawat salita na binibitawan mo, Pastor. Isang tanong na lang po, Pastor, yung wall decor po, yung painting na may kabayo, kumbaga, ano ba yan? Dekorasyon yan. Walang kinalaman yan sa pagsamba, walang kaugnayan yan sa pananampalataya. Dekorasyon po yon. Sabi kasi ni Lord sa Exodus chapter 20 verse 5. Exodus. Huwag kayong magkakaroon ng imahin o ribulto na may anyong nasa langit, nasa impapawid, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag kayong magkakaroon ng mga imahin na yan sapagkat yan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Huwag nyo siyang sasambahin o paglilingkuran. Amen. Now, ibig Exodus sabihin, 20, meron naman verse tayong 5. mga aquarium, buhay na isda pa, hindi retrato, buhay pa. Okay. Pero hindi natin ito sinasamba, Amen. hindi natin ito inuugnay sa pananampalataya, kaya wala pong problema doon. Ang masama, iyong mga imahin, mga retrato lang, ay inuugnay nyo na sa pananampalataya o sa Ayun. Diyos. Kapatid, iyan po ay curse object. Kahit retrato pa yan ng mahal nyo sa buhay, kahit ang retrato pa ng leader ninyo, kapag inuugnay nyo na yan sa Diyos, sa pananampalataya, that is curse sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Ating pong palakpakan na ating Panginoon. Overtime na talaga tayo, 9:00 na. At tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na pinagpala niyo po, yung kagalakan po na ibinigay mo po sa amin ang iyong mga salita na nagpapaalala sa amin bilang Kristiyano. Lord, patuloy po, Lord, na i-bless mo po. At hayaan mo, O Diyos, ang biyaya ay aming pong abangan sapagkat sa Isaiah 60:22, ang lahat ay nasa tamang takda ng oras mo at panahon mo upang kami ay sumagana. Lord, maraming salamat po sa magapong ito. Iyawakan niyo po ang aming pong mga lakad, ang aming pong mga buhay. Gabayan niyo po, Lord, lahat ng mga naghahanap buhay, lahat ng nagnenegosyo, pagpalain niyo po. I-bless mo rin po, Lord, ang lahat ng magmimisyon. Maraming salamat at hayaan mo, Panginoon, na ibalik po namin sa inyo ang lahat ng parangal at papuri. To God be the glory. In Jesus' mighty name, we pray. Everybody say, Amen. Love you, Jessica Pag. God bless us all. Salamat po ng marami. Nawa ay patuloy kayong pagpalain na ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Thank you, Lord. Lord. Hallelujah.